Invincible Divine Sword Chapter 951 hanggang 960. Dating. Hakbang-hakbang na naglakad ang pinuno ng Ghost Monkey patungo kay Yang Xiaotian. Ang mukha ng multo ay patuloy na lumalapit kay Yang Xiaotian. Ang mukha ng multo ay natatakpan ng iba't ibang nakakatakot na pattern na nagpapalamig sa mga tao. Ang pulang dugo nitong mga mata ay kumislap na may malamig na liwanag na parang bangungot ng multo. Si Yang Xiaotian ay ganap na nakatutok, at nang ang Heaven and Earth Divine Sword sa kanyang kamay ay tatama na, ang Ghost Monkey Leader ay biglang huminto ng 3 metro sa kanyang harapan. 3 metro ang layo, naaamoy pa ni Yang Xiaotian ang nakasusuklam na baho ng Ghost Monkey Leader. Ang pinuno ng multo ng unggoy ay Sumandal at Summon Goat, at ang baho ay lalong umaalingasaw kay Yang Xiaotian. Nilabanan ni Yang Xiaotian ang pagnanais na patayin ang kabilang partido. Pagkaraan ng ilang sandali ay Summon Goat, bumalik ang pinuno ng Ghost Monkey sa Sword Formation. Nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang maingat na pag-aayos ng pangalawang Shielding Formation. Gayunpaman, nang si Yang Xiaotian ay malapit nang iset up ang ikatlong Shielding Formation, biglang sumigaw ng malakas ang Ghost Monkey Leader, at ang kanyang matutulis na kuko ay biglang humawak sa pinagtataguan ni Yang Xiaotian. Ang pinuno ng Ghost Monkey na ito ay medyo makapangyarihan, at umabot na sa unang antas ng Divine Emperor. Ang kapangyarihan ng isang kuko ay sapat na upang basagin ang isang sinaunang sagradong bundok. Sa pagtingin sa nahuli na Ghost Monkey Leader, hindi na nagtago si Yang Xiaotian, at ang 13 Sword Domain ay agad na na-activate, at ang marahas na Sword Energy ay umuungal na parang nagngangalit na dagandong, na agad na nilubog ang Ghost Monkey Leader. Ang 13 Sword Domain ay nakumpleto na lahat, at ang kapangyarihan ay nakakatakot. Ang pinuno ng multo na unggoy na may napakalakas na depensa ay parang papel, at direktang pinasabog at natangay ng lakas ng espada ng 13 Sword Domain. Bago lumapag, ito ay sumabog sa isang bola ng ambon ng dugo. Nang mapatay ang pinuno ng Ghost Monkey, 10,000 Ghost Monkey ang lahat ay sumigaw at sumugod kay Yang Xiaotian. 10,000 kakaiba, nakakagigil na mukha ng multo ang gustong lumubog kay Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay patuloy na iniindayog ang Heaven and Earth Sword sa kanyang kamay, na muling iniindayog. Ang 13 Swords Domain ay sumasaklaw ng 100 milya sa radius, at ang Sword Energy ay lumundag, sumasabog sa sunod-sunod na Ghost Monkey. Maging ang pinuno ng Ghost Monkey ng Divine Emperor Realm ay parang papel sa harap ng 13 Small Success Realm Sword Domain, hindi pa banggitin ng mga Ghost Monkey na sundalo ng Divine King Realm. Sa ilalim ng Sword Energy ng 13 Swords Domain, ang mga Ghost Monkey ay patuloy na nahuhulog mula sa hangin. Nang bumagsak sila, sumabog lahat itong mga multo na unggoy. Habang patuloy na pinasabog ng Sword Energy ng 13 Swords Domain ang mga Ghost Monkey na ito, biglang, isang malaking grupo ng mga Black Spot ang lumitaw sa malayong kalangitan, na siyang mga buhay na patay. Mayroong higit sa 100,000 buhay na patay, na lumilipad patungo sa Yang Xiaotian sa isang kamanghamanghang bilis. Bagamat inayos ni Yang Xiaotian ang dalawang shielding formations, pareho silang top-level formation ng level 12. Kung ang kapangyarihan sa formation ay masyadong malakas, ang dalawang shielding formations ay maaari lamang hamarang sa karamihan ng kapangyarihan, kaya may kapangyarihan pa ring tumagas. Malinaw, ang pagbabago-bago ng kapangyarihan noong pinatay ni Yang Xiaotian ang Ghost Monkey Leader na ngayon lang ay nakakuha ng atensyon ng mga buhay na patay. Ang pinuno ng grupong ito ng mga buhay na patay ay ang Dark Sky Demon Lord. Bilang karagdagan sa Dark Sky Demon Lord, nariyan din ang Emperor Muyan at ang Beast Driving Demon Lord. Naramdaman ang kamanghamanghang hininga ng Dark Sky Demon Lord at ng iba pang lumilipad patungo sa gilid na ito, nagbago ang mukha ni Yang Xiaotian. Ngayon, mapupuksa lang niya ang lahat ng mga multo na ito bago dumating ang Dark Sky Demon Lord at ang iba pa. Kung hindi, kapag dumating ang Dark Sky Demon Lord at iba pa, hindi siya makakatakas kahit na gusto niya. Nang walang oras na mag-isip tungkol dito, na-activate ni Yang Xiaotian ang 15 Swords Domain. Ang kapangyarihan ng 15 Swords Domain ay lumakas, at ang God of the Domain ay huminahon. Bigla, ang bilis ng pagpatay ay mas mabilis. Gayunpaman, kahit na mas mabilis na pumatay ang kanyang 15 Swords Domain, mahirap pa ring alisin ang lahat ng mga multo na ito bago dumating ang Dark Sky Demon Lord at ang iba pa. Masyadong mabilis ang Dark Sky Demon Lord at ang iba pa. Sa pag-iisip nito, ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay napuno ng banal na liwanag, na hinihimok ang kapangyarihan ng dalawang Chaos Godhead at lahat ng mga batas ng kaguluhan. Ang bawat Diyos ay may 12 milyong batas ng kaguluhan, at dalawang Diyos ay may 24 milyon. Ang kapangyarihan ng 24 na milyong mga batas ng kaguluhan ay naging isang dagat ng kaguluhan, na patuloy na nag-araro sa libu-libong mga multo na unggoy. 10,000 mga multo na unggoy ang lahat ay sumabog.
Binawi ni Yang Xiaotian ang dalawang shielding formations, ngunit hindi siya nagtago at tumakas. Ngunit sumikat siya sa sword formation, at pumasok sa sword domain space sa gitna ng sword formation, at pagkatapos ay nagsagawa ng space hiding. Kakatago lang ni Yang Xiaotian, at dumating ang tatlong tao ni Mingkong Demon Lord, Moyan Emperor, at Driving Beast Demon Lord kasama ang isang grupo ng mga nabubuhay na patay. Si Mingkong Demon Lord at ang iba pa ay may walang hangganang kapangyarihan ng demonyo, at ang enerhiya ng kamatayan ay lumiligid na parang dagat. Ang kanilang walang laman na mga mata ay nag-scan sa paligid, at sa wakas ay nahulog ang kanilang mga mata sa sword formation kung saan naroon si Yang Xiaotian. Si Mingkong Demon Lord at ang tatlo pang iba ay hindi pumasok sa sword formation, ngunit direktang pinalo ng isang palad. Tinakpan ng magic palm ng tatlong tao ang buong sword formation at sumabog. Sumabog ang lupa. Walang katapusang lumipad si Sword Shi. Tingnan mo ang libro. Nang makitang walang mali sa pagkakabuo ng espada, ang tatlo ng Mingkong Demon Lord ay naghanap sandali, at pagkatapos ay pinangunahan ng isang grupo ng mga buhay na patay na lumusot sa hangin at umalis. Matapos umalis ng mahabang panahon si Mingkong Demon Lord at ang iba pa, nahayag ang figure ni Yang Xiaotian. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos makumpirma na si Mingkong Demon Lord at ang iba pa ay hindi nakabalik, si Yang Xiaotian ay umupo at nagsimulang maunawaan ang kapangyarihan ng sword domain na ito. Nang matagumpay na naisama ni Yang Xiaotian ang sword domain na ito at nilinang ang domain ng Sword of Destiny tungo sa estado ng menor de edad na tagumpay, talagang gamaan ang loob niya. Si Yang Xiaotian ay lumabas sa sword formation at tumingin sa kanluran ng bansang impyerno. Hanggat pinipino niya ang dalawang sword domain sa kanluran, ang 15 sword domain niya ay maaaring makalusot sa estado ng menor de edad na tagumpay. Gayunpaman, ang hukbo ng mga buhay na patay ay dapat pa ring nakabaon sa kanluran ng bansang impyerno. Kung papasok siya sa kanluran, mahuhulog siya sa estado ng walang hanggang kapahamakan kung hindi siya mag-iingat. Huminga ng malalim si Yang Xiaotian, determinado ang kanyang mga mata, nagtago siya sa kalawakan, at lumipad sa kanluran. Sa daan ng paglilinang, magkakasamang nabubuhay ang mga pagkakataon at panganib, kahit na may hukbo ng mga buhay na patay sa unahan. Habang si Yang Xiaotian ay patuloy na lumilipad pa kanluran, nakatagpo siya ng parami ng paraming mga buhay na patay sa kalsada, at ang hangin ay lumakas at lumakas. Dahil ang Hell Valley ay nasa kanluran ng Hell Kingdom, mas malapit sa Hell Valley, mas malakas ang hangin, at ang hangin sa kanyang harapan ay bumuo ng sunod-sunod na bagyo. Ang mga unos na ito, umaalulong, ay patuloy na tinatangay sa tiwangwang na lupain. Nang lumapit si Yang Xiaotian sa isa sa mga pormasayon ng espada, nakita niya na ang langit at ang lupa sa kanyang harapan ay puno ng buhay na patay, at walang katapusan. Ang mga buhay na patay na ito ay bumuo ng sunod-sunod na malalaking pormasayon, nagtipon sa palibot ng Hell Valley, at pinalibutan ang Hell Valley. Posible kaya na ang espada ng impyerno ay nasa lambak ng impyerno. Hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na mag-isip. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ni Yang Xiaotian sa pagpasok sa Hell Kingdom ay upang pagsamahin ang Sword Domain at hanapin ang kuwebo ng Chaos Demon Lord, kaya walang pakialam si Yang Xiaotian sa Sword of Hell. Matapos maingat na lampasan ang mga grupo ng mga nabubuhay na patay, dumating siya sa isang maliit na lambak. Mayroong pagbuo ng espada sa maliit na lambak na ito. Pumasok si Yang Xiaotian sa maliit na lambak at lumapit sa pagbuo ng espada. Buti na lang at walang mga multo na unggoy at iba pang impyernong nilalang na nagtipon-tipon sa harap ng sword formation, kung hindi, hindi niya ito maiintindihan kahit gusto niya. Pagdating sa sword-filled space ng sword formation, naupo si Yang Xiaotian na naka-cross-legged at nagsimulang intindihin at isama ang sword-filled na ito. Sa oras na ito, si Dao Jugumo, Mingkong Mozun at iba pa ay nakatayo sa itaas ng Hell Valley, binibigyang pansin ang mga pagbabago sa Hell Valley. Sa oras na ito, sa kailaliman ng Hell Valley, ang hangin ay napakalakas. Sa ilalim ng marahas na hangin, paminsan-minsan ay nakikita ang pulang sword energy. Ang enerhiya ng espada na ito ay kasing pula ng dugo, tulad ng apoy, tulad ng isang nasusunog na kulay dugong impyerno. Ito ang sword energy ng Sword of Hell. Ang hangin sa Hell Valley ay napakalakas, at may mga paghihigpit na itinakda ng Panginoon ng impyerno. Kahit na ang isang malakas na tao tulad ni Dao Jugumo ay hindi nang ahas na bumaba. Kaya naman, naghintay lang sila. Hintayang hamina ang mga paghihigpit. Bawat ilang taon, ang mga paghihigpit na itinakda ng Panginoon ng impyerno ay hihina sa pamamagitan ng hangin sa Hell Valley, na tatagal ng halos isang araw. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, sa loob ng 2 buwan, hihina ang mga paghihigpit, at pagkatapos ay oras na para kunin nila ang espada ng impyerno. Habang binibigyang pansin ni Dao Jugumo at ng iba pa ang mga pagbabago sa Hell Valley, sa wakas ay pinagsama ni Yang Xiaotian ang sword field sa maliit na lambak. Pagkatapos, ang huli na lang ang natitira, ang Hell Iceberg Sword Formation.
Ang Hell Iceberg Sword Formation na ito ay itinayo ng Lord of Hell noon. Gayunpaman, paano siya makakarating sa Hell Valley? Ayon kay Master Ding, nagtataglay siya ng pagkadyos ng hari ng kadiliman ng Chaos at ganap na makakalampas sa mga paghihigpit na itinakda ng Panginoon ng Impyerno. Ang susi ay napalibutan ng hukbo ng mga buhay na patay ang Hell Valley, at hindi siya makapasok maliban kung akayin niya ang buhay na patay. Upang makapasok sa Hell Valley, hindi kinakailangan na akayin ang buhay na patay. Sinabi ni Master Ding, hindi tayo makakapasok mula sa itaas, ngunit maaari tayong makapasok mula sa ibaba. Pumasok mula sa ibaba. Natigilan siyang Xiaotian. Paano makapasok mula sa ibaba? Ang mga bato sa paligid dito ay ang pinakamatigas na bato sa God's Domain, at naglalaman ang mga ito ng maraming itim na bakal. Maaaring gamitin ang ordinaryong lupa para sa pagtakas sa lupa, ngunit hindi dito. Ordinaryong Earth Escape, syempre hindi, ngunit mayroon akong isang set ng Chaos 5 Elements Escape Technique, na maaaring dumaan sa kahit ano. Sinabi ni Master Ding, kahit na ang pinakamahirap na Diyos na iron ay maaaring madaanan. Gaano man kahirap ang Diyos na bakal, maaari itong dumaan. At ang diskarteng ito sa pagtakas. Natuwa siyang Xiaotian at sinabing, kung mahahanap ko ang treasure house ng Hell Demon Clan at ang God Eater Clan sa hinaharap, hindi ba pwedeng gamitin ko na lang itong Chaos 5 Elements Escape Technique para makalusot? At pagkatapos ay lumabas ulit. Tumikim si Ding Ye at sinabing, iyon ang teorya, ngunit ang treasure house ng Hell Demon Clan at ang God Eater Clan ay maraming restrictions. Kung gusto mong makalusot at makaalis, dapat mong sanayin ang Chaos 5 Elements Escape Technique sa isang tiyak na antas. Kung gayon, gaano karaming mga antas ang kailangan mong gawin ng Chaos 5 Elements Escape Technique? Tanong niyang Xiaotian. Nais niyang magtrabaho ng gusto para dito. Sinabi pa rin ni Ding Ye, hindi bababa sa 19 na antas. 19 na antas. Hindi nakaimik siyang Xiaotian. Pagkatapos, ipinasa ni Ding Ye kay Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique. Ang Chaos 5 Elements Escape Technique na ito ay hindi isang bagay na matututuhan ng lahat. Dapat ay mayroon kang isang pagkadyos sa itaas ng Chaos. At kung mas malakas ang pagkadyos, mas madali at mas mabilis itong magsanay. Si Yang Xiaotian ay hindi lamang nagtataglay ng Chaos King Godhead, ngunit nagtataglay din ng dalawang Chaos King Godheads. Kaya kung siya ay magsasanay ng Chaos 5 Elements Escape Technique, siya ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa iba pang Chaos Godhead Masters. Sa makatuwid, pagkatapos ituro ni Master Ding kay Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique, natutunan ito ni Yang Xiaotian pagkatapos lamang ng ilang mga pagtatangka. Nang makitang magagamit ni Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique para maglakbay sa napakatigas na lupa sa paligid niya sa loob ng wala pang isang oras, medyo nabigla si Master Ding. Itinuro din ito ang Chaos 5 Elements Escape Technique sa isang tao, at ang batang iyon ay tumagal ng higit sa isang buwan upang matagumpay na magsanay. Ginamit ni Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique para subukang maglakbay patungo sa Deep Valley of Hell, ngunit habang papalapit siya sa kailaliman ng impyerno, mas nagiging mahirap ang paligid. Sa kalagitnaan, si Yang Xiaotian ay hinarang ng harapan at hindi makagalaw. Ang iyong Chaos 5 Elements Escape Technique ay kakapasok pa lang sa unang antas, kaya natural na hindi ka makakapaglakbay sa Deep Valley of Hell. Sinabi ni Master Ding, kailangan mo man lang magsanay sa ikalawang antas bago ka makapasok sa Deep Valley of Hell. Ang pangalawang antas, tumanggo si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nagsabi, Master Ding, mayroon pa bang ibang tao na nagsasanay nitong Chaos 5 Elements Escape Technique? Gaano katagal bago magsanay sa ikalawang antas? Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa God Realm ay papalapit ng papalapit, at kailangan niyang isaalang-alang ang isyu sa oras. I have a disciple. Tinuruan ko rin siya ng Chaos 5 Elements Escape Technique noon. It took him more than 10 years to practice to the second level. Sabi ni Master Ding. Natigilan si Yang Xiaotian nang marinig na may disipulo si Master Ding. Ngunit pagkatapos ay gumaan ang loob niya. Hindi kakaiba kay Master Ding na magkaroon ng disipulo. Siya ngayon ay itinuturing na kalahati ng disipulo ni Master Ding. Master Ding, nasa God Realm ba ang disipulo mo? Tanong ni Yang Xiaotian. Wala sa God Realm. Umiling si Master Ding, ngunit kapag nakarating ka na sa Chaos Realm, maaaring magkaroon ka ng pagkakataon na makita siya. Chaos Realm. Kaya, ang disipulo ni Master Ding ay nasa Chaos Realm, ngunit hindi ko alam kung sino itong disipulo ni Master Ding sa Chaos Realm. Walang mga pagkakamali sa isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Na-cultivate mo na ang Chaos 5 Elements Escape Technique sa unang antas sa loob ng wala pang isang oras. 3 buwan lang ang kailangan upang linangin sa pangalawang antas, tansya ni Lolo Ding. Ang isa 3 buwan, ang isa ay higit sa 10 taon. Ang puwang na ito ay hindi karaniwan.
Napabuntong hininga si Lolo Ding. Nang marinig ang hula ni Lolo Ding na maaari niyang linangin sa ikalawang antas sa loob ng halos 3 buwan, gumaan ang loob ni Yang Xiaotian. Susunod, nakatuon si Yang Xiaotian sa Chaos 5 Elements Escape Technique sa maliit na lambak. Bilang karagdagan sa pagsasanay ng Chaos 5 Elements Escape Technique, lumunok siya ng ilang Divine Fruits para magsanay. Gayunpaman, mas mabilis na umunlad ang Chaos 5 Elements Escape Technique ni Yang Xiaotian kaysa sa inaasahan ni Lolo Ding. Sa loob lamang ng 1 buwan, nakapasok siya sa ikalawang antas. At ang kaharian ni Yang Xiaotian ay nakapasok din sa gitna ng 10 antas ng Divine Lord. Tulad ng para sa 5 banal na katawan, sila ay umunlad din ng malaki, papalapit sa gitnang yugto ng 18 antas. Nang makapasok sa ikalawang antas ang Chaos 5 Elements Escape Technique ni Yang Xiaotian, hindi na siya makapaghintay na gamitin ang Chaos 5 Elements Escape Technique para dumaan sa lambak at makarating sa kailaliman ng Hell Valley. Sa kailaliman ng Hell Valley, ang malamig na hangin ay nakakabigla at napakalamig. Isinuot ni Yang Xiaotian ang Sun God Armor at ipinatawag ang 6 na banal na apoy, na halos hindi makalaban sa malamig na hangin ng Hell Valley. Sa ilalim ng proteksyon ni Master Ding, na-activate ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Chaos Dark Godhead, dumaan sa maraming paghihigpit, at sa wakas ay nakarating sa Hell Iceberg Sword Formation. Sa pagtingin sa Hell Iceberg Sword Formation sa kanyang harapan, bumagal si Yang Xiaotian, pagkatapos ay humakbang papasok sa Hell Iceberg Sword Formation, at pagkatapos ay naglakad patungo sa Sword Domain Space sa kaibuturan ng Sword Formation. Nang dumating si Yang Xiaotian sa Sword Domain Space at umupo, sinimulan niyang maunawaan ang kapangyarihan ng Hell Iceberg Sword Domain, ang mga paghihigpit ng Hell Valley sa wakas ay nagsimulang hamina, at si Dao Jugumo at ang iba pa ay nagsimulang sumugod sa ilalim ng Hell Valley. Gayunpaman, kahit na hamina ang mga paghihigpit sa Hell Valley, mahirap pa rin para sa Dao Jugumo, Mingkong Muzun at iba pa na pumasok. Ilang tao ang nagpakilos ng lakas ng kanilang buong katawan, nilabanan ang pag-atake ng mga paghihigpit ng hakbang-hakbang, at pagkatapos ay nahulog sa ilalim ng Hell Valley. Ayon sa kanilang bilis, aabutin ng halos 1 buwan bago makarating sa lupa. Lumipas ang oras. Lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata. Si Yang Xiaotian, na naka-cross-legged sa Hell Iceberg Sword Formation, ay puno ng sword energy, at ang Field of Time Sword ay patuloy na lumaki hanggang sa huminto ito pagkatapos ng 100 milya. Ang huling uri ng sword field sa wakas ay nakalusot sa larangan ng maliit na tagumpay. Nang masira ang kaharian ng espada ng liwanag sa maliit na tagumpay, lahat ng kaharian ng espada ng langit at lupa, walang hanggan, at Tai Long ay lumitaw sa paligid ng katawan ni Yang Xiaotian. Sa kaharian ng 15 espada, ang lakas ng espada ay umungal, at ang Diyos ng kaharian ay namuo. Ang orihinal na 10,000 talampakan ng Diyos ng kaharian ay nagsimulang umahan sa lakas ng 15 espada, at ito ay talagang tumaas hanggang 20,000 talampakan. Higit pa rito, sa tabi ng Diyos ng kaharian, ang enerhiya ng espada ay lumamig, at ito ay talagang lumaki sa isa pang 20,000 talampakan ng Diyos ng kaharian. Matapos ang lahat ng 15 espada ay makalusot sa menor de edad na tagumpay, ang Diyos ng kaharian ay hindi lamang mas siksik at mas makapangyarihan, ngunit isa ring pangalawang Diyos ng kaharian ng isisilang. 20,000 talampakan ng Diyos ng kaharian ang nakatayo sa espasyo na nabuo ng 15 mga espada, na naglalabas ng kamanghamanghang enerhiya ng espada. Not bad, not bad, finally condensed the second god of the realm. Ngumiti si Ding Ye, talagang masaya ito para kay Yang Xiaotian. Sa simula, ang kapangyarihan ng Diyos ng kaharian ay hindi halata, ngunit habang ang 15 espada ay patuloy na umuunlad, ang Diyos ng kaharian ay magiging mas makapangyarihan. Ngayon, ang domain ng 15 espada ay nakamit ang isang maliit na tagumpay, at ang mga Diyos ng mga domain ay unti-unting nabuo ang kanilang sariling kamalayan. Pagdating ng oras, hikayatin sila ni Yang Xiaotian, at ang mga Diyos na ito ng mga nasasakupan ay maaaring umatake sa kalaban ng autonomiya. Ang susi ay ang mga Diyos na ito ng mga domain ay pinalapot ng lakas ng espada ng 15 mga domain ng espada. Sila ay katawan ng espada at hindi maaaring patayin. Kahit na sila ay pasabugan, sila ay muling i-recondensed sa tulong ng sword energy ng 15 swords domains. Ngumiti din si Yang Xiaotian. Matapos dumaan sa hindi mabilang na mga paghihirap, ang domain ng 15 espada ay sa wakas ay nakamit ang isang maliit na tagumpay. Sa daan, upang malinang ang domain ng 15 espada hanggang sa estado ng maliit na tagumpay, masasabing nakaligtas siya sa siyam na pagkamatay. Naramdaman ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng 2 Diyos ng mga nasasakupan. Kung wala siya sa Hell Valley sa sandaling ito, talagang gusto niyang subukan kung gaano kalakas ang sword energy ng 2 Diyos ng mga domain. Maya-maya, tumayo siya at aalis na sana sa sword formation. Ngunit biglang, ang buong espasyo ng Hell Valley ay nanginginig ng marahas,
at isang kamay na halos ganap na gawa sa mga buto ang bumasag sa malakas na madilim na hangin at sumubok sa ibaba ng Hell Valley. Ang mabigat na kulay dugong sword na enerhiya ay biglang sumabog mula sa ibaba ng Hell Valley. Pagkatapos, isang espada na tila nag-aapoy sa pulang dugo ang bumaril mula sa ilalim ng Hell Valley, at pagkatapos ay direktang dumaan sa Hell Iceberg Sword Formation, at pagkatapos ay bumaril patungo kay Yang Xiaotian. Nagulat si Yang Xiaotian, at nang hikayati na sana niya ang mga Diyos ng dalawang domain na umatake, biglang huminto ang pulang dugong espada sa harap ni Yang Xiaotian. Ang dugong pulang espada ay napuno ng mabigat na enerhiya ng espada, na talagang nagdulot ng power resonance ng 15 sword domain ni Yang Xiaotian. Ang 15 sword domain ni Yang Xiaotian ay bumulwak din ng mabigat na sword energy, na pinaghalo sa sword energy ng Blood Red Sword. Ang dugo pulang espada ay naglabas ng nagliliyab na dugo pulang liwanag. Natigilan si Yang Xiaotian. Napatitig siya sa pulang espada na biglang sumulpot. Ano ito? Sword of Hell. Sinabi ni Uncle Ding, mukhang ang espada ng impyerno na ito ay hindi gustong mahulog sa mga kamay ng mga buhay na patay, gusto nitong sumama sa iyo. Samahan mo ko. Medyo nalito si Yang Xiaotian. Ang iyong 15 sword realms ay nakamit ng isang minor breakthrough. Dapat ay ang kapangyarihan ng mga Diyos ng dalawang kaharian ang umakit dito. Sinabi ni Tio Ding, dahil handa itong sumama sa iyo, ito ay isang magandang bagay. Sa sandaling ito, biglang, ang manipis na kamay ng buto na may mapanirang kapangyarihan ay direktang sumabog sa Hell Iceberg Sword Formation, nabasag ang sword energy ng Sword Formation, at hinawakan ang Hell Sword. Kunin mo ang espada at umalis ka. Sigaw ni Tio Ding, at ang gintong apoy sa kanyang katawan ay lumundag, nakaharang sa manipis na buto ng kamay. Hinawakan niyang Xiaotian ang Hell Sword gamit ang isang kamay, at nang makita niyang hindi lumalaban ang Hell Sword, gagamitin na niya ang Chaos 5 Elements Escape Technique para makatakas. Anak, ibaba mo ang Hell Sword, kung hindi, walang sinuman sa langit at 10,000 kaharian ang makapagliligtas sa iyo. Galit na sabi ni Dao Ju Bone Demon nang makita niyang tatakas siyang Xiaotian dala ang Hell Sword. Ang tunog ay parang kulog, at ang malalim na lambak ng impyerno ay umalangaw-ngaw ng walang katapusan. Ang walang laman na mga mata ni Dao Ju Bone Demon ay nakatitig kay Yang Xiaotian sa mga layer ng kalawakan. Si Yang Xiaotian ay parang tinitigan ng Diyos ng impyerno. Sa sandaling matapos magsalita si Dao Ju Gumo, ginamit ni Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique at pumasok sa lupa, nawala sa Hell Valley sa isang kisap mata. Mamatay. Umuungal si Dao Ju Gumo, at biglang isang kuko ang direktang sumabog sa marahas na hanging yin, na sumasabog sa lupa kung saan nawala si Yang Xiaotian. Boom! Sumabog ang lupa. Ang mapanirang puwersa ay tumagos sa mga patong ng lupa at nagpatuloy sa pagsabog patungo kay Yang Xiaotian na tumatakas sa ilalim ng lupa. Ang mga layer ng lupa ay tinatangay ng hangin. Ang malalim na lambak ay napuno ng alikabok. Bumagsak ang mga sirang bato. Ang kapangyarihan nito ay sumabog sa ginintoang liwanag na kalasag ni Master Ding. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Gayunpaman, kahit na ang kapangyarihan ni Dao Ju Gumo ay maihahambing sa 10 ninuno, hindi pa rin ito nagawang basagin ang depensa ni Master Ding. Ginamit ni Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique para magpatuloy sa pagtakas sa kailaliman ng mundo, at hindi nagtagal, nakalabas na siya sa Hell Valley. Nang makita ito, lumipad si Dao Ju Gumo upang maabutan, ikinulong ang kanyang hininga kay Yang Xiaotian, at biglang nilaslas ang lupa gamit ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay. Boom! Ang lupa ay direktang nahati ng sword energy, at ang walang katapusang sword energy ay tumagos sa sword at laslas patungo kay Yang Xiaotian sa ilalim ng lupa. Ang walang katapusang sword energy ay lumalas pa rin sa Golden Light Shield ni Master Ding. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa oras na ito, pinangunahan ng Dark Sky Demon Lord, Mu Yandi, at ng Beast Driving Demon Lord ang hukbo ng mga buhay na patay na humabol na parang tubig. Si Yang Xiaotian ay patuloy na nakatakas sa kailaliman ng lupa. Si Dao Ju Gumo, ang Dark Sky Demon Lord at ang iba pa ay nagpakawala ng matinding dagandong, at galit na umatake, binombo si Yang Xiaotian sa ilalim ng lupa. Gusto ni Yang Xiaotian na gamitin ang Heavenly Dao Holy Water sa kanyang katawan ng ilang beses para hayaan si Master Ding na patayin si Dao Ju Gumo, Dark Sky Demon Lord at iba pa. Ngunit sa huli ay tiniis niya ito. Kung gagamitin ang Heavenly Dao Holy Water, sa kasalukuyang lakas ni Master Ding, maaari lamang niyang masaktan ng husto ang Dark Sky Demon Lord at ang iba pa, at hindi mapatay ang Dark Sky Demon Lord at ang iba pa. Ito ay walang silbi. At saka, wala siyang gaanong Heavenly Holy Water ngayon, kaya hindi niya ito gagamitin kung kaya niya. I wonder kung may Heavenly Holy Water sa Chaos Demon Lord's Cave. Napaisip si Yang Xiaotian sa kanyang sarili. Ang pinakakulang sa kanya ngayon ay ang Heavenly Holy Water.
Kung may sapat na heavenly holy water, bakit siya matatakot sa hukbo ng mga buhay na patay? Kaya, mabilis na tumakas si Yang Xiaotian patungo sa kuweba ng Chaos Demon Lord. Anak, tumakas ka man hanggang sa dulo ng mundo, hindi ka makakatakas. Ang malupit na boses ni Dao Jugumo ay patuloy na bumabarena sa mga tainga ni Yang Xiaotian, ang espada ng impyerno ang nais ng ating nakalibing na Diyos na Panginoon, ibigay ito. Kung hindi, hindi ka lang namin papatayin. Sisirain din namin ang sekta sa likod mo. Hindi nagpabagal si Yang Xiaotian, at sa wakas ay dumating sa kuweba ng Chaos Demon Lord na pinaghihigpitang saklaw. Hinimok ni Yang Xiaotian ang Chaos Swallow ang Heaven Art, dumaan sa paghihigpit ng walang hadlang, at pumasok sa kuweba. Nang sasalakayin na nina Dao Jugumo, Mingkong Mozun at iba pa si Yang Xiaotian, hinarangan sila ng mga paghihigpit ng kuweba ng Chaos Demon Lord at binomba ng mga restrictions ng kuweba ng Chaos Demon Lord. Hindi pinapansin si Dao Jugumo at ang iba pa sa labas, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay bumagsak sa pintuan ng kuweba ng Chaos Demon Lord, at pagkatapos ay inactivate niya ang Chaos Swallow ang Heaven Art at madaling itinulak ang pinto. Sa sandaling makapasok siya sa kuweba ng Chaos Demon Lord, ang Hell Sword ay nag-vibrate ng marahas. Ang reaksyon ng Hell Sword ay nagulat kay Yang Xiaotian. Pagkatapos, ang Hell Sword ay dumaan sa pangunahing bulwagan at lumipad sa likod na bulwagan. Nang makita ang Hell Sword na lumilipad patungo sa likod na bulwagan, nakaramdam ng kakaiba si Yang Xiaotian at sinundan ng Hell Sword sa likod na bulwagan. Pagdating pa lang niya sa back hall, nakita niya ang malaking pool ng dugo sa harapan niya. Ang dugo sa pool ng dugo ay kumukulo, at ang mga bula ng dugo ay patuloy na lumalabas. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking blood pool sa kuweba ng Chaos Demon Lord. Ngunit ang napakalaking pool ng dugo ay hindi man lang naamoy ng dugo, ngunit may matamis na halimuyak na panggamot. Sinabi ni Uncle Ding, ito ang dugong kinuha mula sa mga sungay ng 7 kulay na banal na USA. Maaari itong maglagay muli ng chi at dugo, palakasin ang sigla, kaluluwa, at pasiglahin ang banal na katawan. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang 7 kulay na Divine Deer ay isang napakabihirang Divine Beast, na kilala bilang isang Divine Beast na may mga kayamanan sa buong katawan nito, lalo na ang mga dobleng sungay nito, na mahalagang materyales para sa pagpino ng mga top-level na Divine Peel. Ang isang pares ng sungay ng USA ay may kamanghamanghang halaga. Ilang pares ng sungay ng USA ang dapat makuha mula sa napakalaking pool ng dugo. Mukhang ang malaking blood pool na ito ay karaniwang ginagamit ng Chaos Demon Lord para sa cultivation. Sa oras na ito, ang Hell Sword ay nakarating na sa itaas ng pool ng dugo, nilalamon ang dugo sa pool ng dugo, at ang katawan ng espada ay umaagos sa liwanag. Mayroong ilang mga lihim na silid sa pader na bato ng panloob na bulwagan. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang secret room at pagkatapos ay naglakad patungo sa unang secret room. Bagamat ang dugo ng 7 kulay na banal na USA ay suplemento para sa paglilinang, ang talagang inaalala ni Yang Xiaotian ay kung mayroong banal na tubig ng langit sa kuweba ng Chaos Demon Lord. Ang unang lihim na silid ay puno ng mga lihim na manual. Binaliktad sila ni Yang Xiaotian at nalaman na lahat sila ay ilan sa mga nangungunang martial arts sa Demon Realm, pati na rin ang ilang notes ng Chaos Demon Lord. Inalis ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga lihim na manual at tala na ito at titingnang mabuti ang mga ito mamaya. Pagdating niya sa pangalawang lihim na silid, nakita niya na mayroon lamang isang malamig na jade bed na naglalabas ng kamanghamanghang dark magic aura sa secret room. Black Ice Cold Jade. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang Black Ice Cold Jade, ang pinakamataas na banal na jade para sa pagsasanay ng mahika, ay maaaring mapabilis ang pagsasanay ng mahika. Maraming walang katulad na demonyo sa God Realm ang naghahanap ng ganitong uri ng Divine Jade. Kung makakahanap sila ng isang maliit na piraso, lahat sila ay napakasaya. Inalis ni Yang Xiaotian ang Black Ice Cold Jade bed ng walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay pumunta sa ikatlong sikretong silid. Mayroon lamang isang kaldero sa ikatlong sikretong silid. Isang itim na kaldero. Ito dapat ang cauldron na karaniwang ginagamit ng Chaos Demon Lord para gumawa ng mga tabletas. Ang itim na kaldero ay may mga paghihigpit, at ginamit ni Yang Xiaotian ang Chaos Swallow ang Heaven Art upang buksan ang mga paghihigpit nito. Nang mabuksan ang itim na kaldero, umaalingaw ang umuugong na pinagmulan ng enerhiya. Tumingin si Yang Xiaotian at nakita na ang itim na kaldero ay puno ng pinagmulan ng mga banal na prutas. Tambak na pinagmulan ng mga banal na prutas. Nagkalat sila sa itim na kaldero. Ang divine sense ni Yang Xiaotian ay sumasaklaw sa higit sa 1,300 sa kanila. Dati, bagamat nakakuha siya ng maraming pinanggalingang divine fruit sa Hongmengdao Palace at sa treasure house ng Yintian Blood Demon Clan, hindi sapat ang pinagmulan ng mga divine fruit na iyon upang payagan ang kanyang pinagmulan na divine body na lumaki hanggang sa 19 na antas. At ngayon, na may higit sa 1,300 pinanggalingan ng mga divine na bunga sa kanyang harapan,
ang kanyang pinagmulang banal na katawan ay may pagkakataong makalusot sa ikalabinsyam na antas. Ito ay isang malaking sorpresa. Bilang karagdagan sa higit sa 1,300 pinagmulang prutas, mayroong maraming likas na kayamanan sa kaldero, at kahit 7 magulong mga ugat ng espiritu. Gayunpaman, walang heavenly holy water na gusto niyang Xiaotian. Naghanap sandali siyang Xiaotian at kinumpirma na walang heavenly holy water sa Black Cauldron. Matapos ilagay ang itim na kaldero, hinanap niyang Xiaotian ang iba pang mga lugar sa loob ng bulwagan. Matapos maingat na hanapin ang bawat sulok ng inner hall, hindi pa rin niya ito mahanap. Hindi mapigilan niyang Xiaotian na mabaigo. Hindi kaya walang heavenly holy water sa kuweba ng Chaos Demon Lord. Hindi ito imposible. Bagamat ang Chaos Demon Lord ang Panginoon ng Supreme Demon Clan, maraming lugar kung saan ginagamit ang heavenly holy water. Normal lang na wala ng heavenly holy water. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko siyang Xiaotian at pumunta sa panlabas na bulwagan, nagnanais na hanapin muli ang panlabas na bulwagan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na paghahanap, wala pa rin siyang nakita. Sa wakas, ang mga mata niyang Xiaotian ay nahulog sa isang haligi ng demonyo sa panlabas na bulwagan. Ang haligi ng demonyong ito ay inukita ng maraming larawan ng mga demonyo, hindi hihigit at hindi bababa, sa kabuuan ay 3,000. Siyang Xiaotian ay hindi pamilyar sa mga larawang ito ng mga demonyong Diyos. Pareho sila ng mga demonyong Diyos ng 3,008 Demon Gods array na naintindihan niya noon. Pagkalipas ng maraming taon, nakita muli niyang Xiaotian ang 3,008 Demon Gods array sa kuweba ng Chaos Demon Lord of the Divine Realm. Naalala niyang Xiaotian na noong una siyang pumasok sa Divine Realm, noong ginamit niya ang kapangyarihan ng 3,000 Demon Gods sa Kanglong Continent, maraming master ng Kanglong Continent ang nagbago ng mukha at nagsabing siya ang reinkarnasyon ng Chaos Demon Lord. Hindi kaya ang 3,000 Demon Gods array sa Dark Continent of the Wilderness ay iniwan din ng Chaos Demon Lord. Maingat na pinagmasdan niyang Xiaotian ang Demon God Killer. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nalaman niya na ang 3,000 Demon Gods array na inilalarawan sa Demon God Killer na ito ay mas mahiwaga kaysa sa Wilderness. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isa-anim, isa-siyam. Kung dati ay hindi pa naiintindihan niyang Xiaotian ang 3,000 Demon God Formation sa ilang, mahirap intindihin ang 3,000 Demon God Formation sa harap niya, ngunit ngayon ay hindi na mahirap para kay Yang Xiaotian. Laging nararamdaman niyang Xiaotian na may ilang lihim na nakatago sa haligi ng demonyong Diyos na ito. Kaya, naupo siya ng naka-crossleg sa harap ng haligi ng demonyong Diyos at nagsimulang umintindi. Habang nauunawaan niya, ang 3,000 anino ng demonyong Diyos sa likod niyang Xiaotian ay nag-condensed, at ang kapangyarihan ng demonyong Diyos ay gamulong at nag-evolve ng mundo ng demonyong Diyos sa kanyang katawan. Ang bawat isa sa 3,000 demonyong Diyos sa haligi ng demonyong Diyos na ito ay pinalapot ng 100,000 demonyong Diyos rune. Ito ay mas mahirap intindihin kaysa dati. Ngunit makalipas ang isang araw, naunawaan niyang Xiaotian ang unang Diyos ng demonyo. Nang maunawaan niyang Xiaotian ang 100,000 Demon God rune ng unang demonyong Diyos, ang 3,000 anino ng demonyong Diyos sa likod niya ay nagliwanag ng maliwanag, at ang kapangyarihan ng demonyong Diyos ay mas malakas. At ang unang anino ng demonyong Diyos sa likod niya ay mas siksik at mas makapangyarihan. At isang bote ng jade ang lumipad palabas ng Demon God Killer. Tumingin siyang Xiaotian sa bote ng jade at nagulat. Binuksan niya ito at nakita ang isang subo ng heavenly holy water sa loob. Nang makitang ito ay heavenly holy water, nagulat siyang Xiaotian at tumingin sa Demon God Killer. Kung naiintindihan niya ang isang Demon God, siya ay gagantimpalaan ng isang subo ng heavenly holy water. Kung naiintindihan niya ang lahat ng 3,000 Demon God sa Demon God Killer, hindi ba siya makakakuha ng 3,000 subo ng heavenly holy water? Tuwang-tuwa siyang Xiaotian. Kung mayroon siyang 3,000 subo ng heavenly holy water, magagawa ni Master Ding na talunin ang hukbo ng mga buhay na patay sa labas. Kaagad, nagsimulang maunawaan niyang Xiaotian ang pangalawang Demon God. Pagkaraan ng isang araw, ang pangalawang Demon God ay naintindihan niyang Xiaotian. Ang anino ng pangalawang Demon God sa likod niya ay kapareho ng una, mas matatag, mas makapangyarihan, at mas malakas ang kapangyarihan ng Demon God. Ginantimpalaan din ito ng isang subo ng heavenly holy water. Hindi tumigil siyang Xiaotian at nagsimulang maunawaan ang ikatlong Demon God. Sa ganitong paraan, patuloy na nauunawaan niyang Xiaotian ang bilis ng pag-unawa sa isang demonyong Diyos araw-araw. Sa labas, sina Dao Jugumo, Mingkong Mo Zun, Mo Yundi at iba pa ay galit na galit pa rin sa pagbomba sa mga paghihigpit sa kuweba ng Chaos Demon Lord. Gayunpaman, ang mga paghihigpit ng Chaos Demon Lord ay hindi masisira kahit na ng Chaos Demon, lalo na si Dao Jugumo at iba pa.
Sa walang sawang pambobomba kay Dao Jugumo at sa iba pa, sa wakas ay naunawaan niyang Xiaotian ang 500 demonyong Diyos at nakakuha ng 500 subo ng Heavenly Dao Holy Water. Gayunpaman, mula sa ika-500 at isa na Diyos ng demonyo, ang bawat Diyos ng demonyo ay pinalapot ng 200,000 rune ng demonyong Diyos, at mas mahirap itong intindihin, kaya hindi na naintindihan niyang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ng God's Domain ay nalalapit na, at siyang Xiaotian ay wala ng panahon para intindihin pa. Nagplano siyang maghintay hanggang sa labanan ng God's Domain bago maunawaan ang demonyong Diyos sa likod. At sa 500 subo ng Heavenly Dao Holy Water na ito, sapat na para harapin ang hukbo ng mga buhay na patay sa labas. Dumating siyang Xiaotian sa inner hall at nakitang nilalamon pa rin ng Sword of Hell ang enerhiya ng dugo ng malaking pool ng dugo. Pagkatapos ng higit sa 1 taon ng paglamon, ang apoy ng dugo sa buong Sword of Hell ay mas malakas kaysa dati. Kinuha niyang Xiaotian ang Sword of Hell sa kanyang kamay gamit ang isang kamay, pagkatapos ay itinago ito at lumipad palabas sa kuweba ng Chaos Demon Lord. Nang makitang lumabas siyang Xiaotian, nagulat at napatigil si Dao Jugumo at ang iba pa na nagbomba sa mga paghihigpit sa kuweba ng Chaos Demon Lord. Anak, lumabas ka na rin sa wakas. Ang boses ni Dao Jugumo ay walang emosyon gaya ng dati, mukhang naisip mo na. Alam mong hindi ka makakatakas. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay, ibigay ang espada ng impyerno. Kung hindi, gayunpaman, bago siya matapos magsalita, nakita niya ang isang higanteng golden flame tripod na lumilipad palabas sa katawan niyang Xiaotian. Ang higanteng gintong apoy na tripod ay lumipad at agad na lumaki, na sumasakop sa kalangitan at araw, tulad ng isang gintong apoy na lupain, na nagbobomba mula sa kalangitan. Naramdaman ng mapanirang kapangyarihan ng higanteng golden flame tripod, ang mukha ni Dao Jugumo ay nagbago ng husto, at bigla niyang hinugot ang kanyang espada at nilaslas, pinaglalaslas ni Ju Dao ang Diablo. Ang espadang ito ay sumambulat na may nakasisilaw na liwanag ng espada. Ang mabigat na enerhiya ng espada na sinamahan ng kamangha-manghang enerhiya ng demonyo na binomba kay Ding Ye. Patayin. Netherworld Demon Killing Sword. Moyan Battle Emperor Ju. 10,000 hayop na kamao. Ang Netherworld Demon Lord, Moyan Emperor, at Beast Driving Demon Lord, isang grupo ng walang katulad na mga malalakas, ay nakadama ng hindi pa nagagawang panganib, at lahat sila ay umatake sa kanilang pinakamalakas na suntok. Biglang, ang lakas ng espada ay pumailan lang sa kalangitan, ang dagat ng mga demonyo ay umungal, ang katawan ng emperador ay lumamig, at ang mga hayop ay umungol sa kalangitan, at ang walang hangganang kapangyarihan ay binomba patungo kay Ding Ye. At kumilos din ang ibang malalakas na lalaki sa hukbo ng mga nabubuhay na patay. Ang Blade of Bone Demon ay maihahambing sa 10 Great Ancestors, at ang Dark Sky Demon Lord, ang Demon Cloud Emperor, at ang Beast Driving Demon Lord ay pangalawa lamang sa 10 Great Ancestors. Kasama ang hukbo ng mga buhay na patay, kung gaano kakilakilabot ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakalunok si Uncle Ding ng 100 subo ng Heavenly Dao Holy Water. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 100 subo ng Heavenly Dao Holy Water, muling lumaki ang katawan ni Uncle Ding na tumakip sa langit at araw, na parabang sisabog ang langit at lupa. Ang naglalagablab na gintong apoy ay sumunog sa isang malaking butas sa kalangitan. Hindi mabilang na mga avenue ron ang nakasabit sa katawan nito. Boom! Blade of Bone Demon, Dark Sky Demon Lord at iba pa ay sumalakay, at sumabog sa gininto ang apoy ng katawan ni Uncle Ding, at ang gintong apoy ay tumalsik. Gayunpaman, gaano man kalakas ang Blade of Bone Demon at ang iba pa, hindi nila matitinag ang mga ronang avenue na sumabog sa katawan ni Uncle Ding. Sa sandaling ito, tila walang puwersa ang makakapagpayanig kay Tio Ding. Nagpatuloy si Uncle Ding sa pagsabog na parang kontinente ng gintong apoy. Si Blade of Bone Demon ay tumingin kay Uncle Ding na napaluhod, nagbago ang mukha nito, at napaatras siya ng galit. Ngunit napakabagal pa rin nila ng kalahating hakbang. Direktang binomba ni Lord Ding ang lupa. Nililipad ang lupa. Parang nakataas ang langit at lupa. Ang walang hangganang gininto ang apoy ay natangay ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang hukbo ng mga zombie sa kalangitan ay tinatangay ng hangin. Ang mga alon ng mga zombie ay patuloy na sumabog. Lahat sila ay sumabog sa kulay abong dugong ambon na may hininga ng kamatayan. At sina Dao Jugumo, Mingkong Mozun, Mo Yundi, at Kusho Mozun ay natangay din, at nahulog ng husto sa sumabog na lupa, na nagbuga ng kulay abong dugo. Hindi nila maitago ang takot sa kanilang mga mukha. Tumingin sila at nakita na ang higit sa kalahati ng hukbo ng zombie na puno ng langit at lupa ay natangay na. Sa kanila bilang sentro, ang nakapalibot na lugar na libu-libong milya ay nawasak lahat. Ang mga zombie sa ibaba ng Supreme ay naging kulay abong dugo sa pag-ataking ito. Bakas sa kanilang mga mukha ang nakakabaliw na ekspresyon,
at bigla silang kumuha ng isang dakot ng mga pildores na puno ng enerhiya ng kamatayan at nilamon ito. Pagkatapos nilang lunukan ang mga death pill na ito, nagsimulang lumakas ang kanilang aura, pumailanglang sa langit, at muling umatake, sumasabog kay Master Ding. Si Master Ding ay nakalunok ng isa pang daang subo ng Heavenly Dao Holy Water, at ang Dao Rune sa katawan ng Ding ay sumambulat na may mga layer ng gintong liwanag, at kahit mahina ay nagkaroon ng kapangyarihan ng Dao. Dao Fa. Ang mga Dao Runes na ito ay bumuo ng isang Dao Array sa paligid ng kanyang katawan, at biglang nanginig, at damapo ng kulog tulad ng kalamidad ng Dao. Bagamat hindi ito ang tunay na Dao Thunder, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ni na Dao Jugumo, Mingkong Mo Zun at iba pa. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Dao Fa, nawala ang kapangyarihan ng pag-atake ni Dao Jugumo at ng iba pa, at ang mabigat na kapangyarihan ng Dao ay patuloy na binomba sina Dao Jugumo, Mingkong Mo Zun at iba pa. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Naramdaman na lamang ni na Dao Jugumo, Mingkong Mo Zun at iba pa ang kanilang buong katawan na biglang tumigil, at nahulog mula sa langit. Direkta silang binomba sa kailaliman ng lupa. Ang kapangyarihan ng Dao ay patuloy na kumalat sa paligid. Sabog sa mas malayong langit. Muling pinasabog ang malalaking grupo ng mga buhay na patay. Gayunpaman, dahil napakalakas ni Master Ding, sina Dao Jugumo, Mingkong Mo Zun at iba pa ay malubhang nasugatan. Bago muling umatake si Dao Jugumo at ang iba pa, si Master Ding ay sumibak sa hangin at nilamon ang 300 subo ng Heavenly Dao Holy Water. Ang Dao Rune sa kanyang katawan ay namuo at naging Dao Pattern. Ang pattern ng Dao na ito, na may kapangyarihan ng Dao, ay biglang naitatak sa Dao Jugumo, Mingkong Mo Zun at iba pa. Bang! Ang lupa ay kumaibot ng marahas. Sina Dao Jugumo, Mingkong Mo Zun at iba pa ay muling pinasabog sa kailaliman ng lupa. Ang walang hanggan na kapangyarihan ng Dao ay marahas na winasak ang mundo. Nang si Master Ding ay lulunukin na ang ika-400 subo ng Heavenly Dao Holy Water at ibuga ang ika-4 na kapangyarihan ng Great Dao, biglang, sina Dao Jugumo, Mingkong Mo Zun, Mo Yundi, at Kusho Mo Zu ay bumagsak sa hangin, naging ilang daloy ng liwanag, at nawala sa isang iglap. Nilunok ni Master Ding ang ika-400 subo ng Heavenly Dao Holy Water at pinasabog ang natitirang hukbo ng mga buhay na patay na nakapaligid sa kanya. Si Master Ding ay naging mas maliit at bumalik kay Yang Xiaotian. Tiningnan ni Yang Xiaotian si Dao Jugumo at ang kanyang mga tauhan na malubhang nasugatan at tumakas, at hindi sila hinabol. Sa kasalukuyang lakas ni Master Ding, 100 subo lang ng Heavenly Dao Holy Water ang kaya niyang suportahan, at mahirap patayin si Dao Jugumo at ang kanyang mga tauhan. Lumipad siya pasulong, para lamang makita na ang lupa sa kanyang harapan ay nabagsakan ng daan-daang metro sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Master Ding, at pinupuno pa rin ng mapanirang puwersa ang lupa at ang nakapalibot na espasyo. Ang espasyo ay lumulutang pa rin na may kulay abong dugo. Sinimulan ni Yang Xiaotian na hanapin ang mga artifact sa kalawakan ng mga buhay na patay. Sa pagkakataong ito, nakakonsumo sila ng 400 bote ng Heavenly Dao Holy Water. Kung hindi nila maibalik ang 400 bote ng Heavenly Dao Holy Water, malaki ang mawawala sa kanila. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga artifact sa kalawakan ng mga buhay na patay ay naroon pa rin. Inipon sila ni Yang Xiaotian at itinambak sa isang bundok. Hindi na natili si Yang Xiaotian, at kinuha ang parang bundok na space artifact sa Vast Sea Boat at lumipad pabalik sa Wanji Sword Mountain. Sa sasakyang pangkalawakan, sinimulan niyang buksan ang mga artifact na ito ng paisa-isa. Gayunpaman, ang nagpalungkot kay Yang Xiaotian ay ang mga nabubuhay na patay na ito ay patay na sa loob ng maraming taon, at karamihan sa kanilang mga artifact sa kalawakan ay walang mga kayamanan, lalo pa ang Heavenly Dao Holy Water, kahit ang Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water ay hindi gaanong, kahit na ang anumang magic na gamot. Naghanap si Yang Xiaotian ng maraming lihim na manual at natatanging kasanayan. Marami ring Chaos Spirit Stones. Sa wakas, matapos buksan ang lahat ng space artifacts, natagpuan ni Yang Xiaotian ang higit sa 200 bote ng Heavenly Dao Holy Water. Sa pagtingin sa mahigit 200 bote ng Heavenly Dao Holy Water sa kanyang harapan, naramdaman ni Yang Xiaotian na malaki ang nawala sa kanya. Gumamit siya ng 400 bote ng Heavenly Dao Holy Water, at ngayon ay mahigit 200 bote lang ang naibalik niya. Hindi ba't malaking kawalan iyon? Hindi naman kawalan. Sinabi ni Uncle Ding, ang mga lihim na manual na ito at natatanging mga kasanayan ay lahat ng kayamanan. Kapag dinala mo ang mga ito sa Duobao Chamber of Commerce para ibenta, makakakuha ka ng higit sa 200 bote ng Heavenly Dao Holy Water. Medyo gumanda ang mukha ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, sa kabila nito, walang Chamber of Commerce ang makakabili ng Heavenly Dao Holy Water.
Matapos linisin ang lahat ng mga artifact sa kalawakan, inipon ni Yang Xiaotian ang kanyang isip, lumunok ng ilang magagandang divine fruits, at umupong nakakrus ang paa sa Chaos Spirit Stone para magsanay. Pagbalik niya sa Wanjie Sword Mountain, nakita niyang hindi umalis sina Zhu Shenwang, red-haired old demon at ang anim pa. Dati, hiniling ni Yang Xiaotian na hintayin siya ng 1 taon. Kung hindi sila babalik sa loob ng 1 taon, maaari silang pumunta muna sa Honghuang City. Ngayon ay halos 2 taon na, at hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na naghihintay pa rin doon si Zhu Shenwang at ang iba pa. Young Master, nang makitang bumalik si Yang Xiaotian, ang mamamatay Diyos na hari at ang pulang buhok na matandang demonyo ay tuwang-tuwa at dumating upang batiin siya. Ayos ka lang ba? Tumanggo si Yang Xiaotian sa kanila at ngumiti. Wala naman. Napangiti ang Diyos Liang King at ang iba pa. Okay, pumunta tayo sa Honghuang City. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian at agad silang isinakay sa spaceship at pinaandar ang vast sea boat pabalik sa Honghuang Continent sa mabilis na bilis. Sa daan, bilang karagdagan sa paglunok ng banal na prutas upang magsanay at paglunok ng Dragon Essence ng Dragon Pearl of the Beginning Dragon, tiningnan din ni Yang Xiaotian ang mga lihim na manual at mga tala na nakuha niya mula sa kuweba ng Chaos Demon Lord sa pagkakataong ito. Bagamat hindi niya isinagawa ang mga lihim na manual na ito, maaaring tipunin ni Yang Xiaotian ang lakas ng daan-daang paaralan at lumikha ng sariling pamamaraan. Isang pamamaraan na maaaring gawin upang mapabuti ang lahat ng kanyang mga banal na katawan. Sa araw na ito, inilabas ni Yang Xiaotian ang itim na kahon na dati niyang nakuha mula sa Demon Cave at sinubukan itong buksan muli. Sa daloy ng liwanag, tuluyang nabuksan ang itim na kahon. Isang makapidyo hiningang halimuyak ang lumabas sa itim na kahon. Nang ganap na mabuksan ang itim na kahon, isang itim na ginseng ang nakita sa loob ng kahon. Ano ito? Tinitigan ni Yang Xiaotian ang itim na ginseng na nakadilat ang mga mata. Nakita niya ang lahat ng uri ng ginseng, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng itim na ginseng. Black Forest Ginseng, nagtatakang sabi ni Tio Ding. At ito ay isang 40 milyong taong gulang na Black Forest Ginseng. Ang Black Forest Ginseng ay ginawa sa Black Forest ng Demon Realm. Sinabi ni Uncle Ding, ito ay kakaiba sa Black Forest ng Demon Realm, ngunit ito ay napakabihirang. Ang Black Forest Ginseng na umabot na sa antas na 40 milyong taon ay mas bihira pa. Tumanggo si Yang Xiaotian. Isang kaaya-ayang sorpresa ang makakita ng 40 milyong taong gulang na Black Forest Ginseng sa itim na kahon. Gamit ang 40 milyong taong gulang na Black Forest Ginseng na ito, kasama ang 40 milyong taong gulang na Divine Medicine na nakuha niya mula sa 4 na taon ng wizo ng Silver Sky Blood Demon Clan, sapat na iyon para mapaitaas ang kanyang cultivation. Kinuha ni Yang Xiaotian ang Black Forest Ginseng mula sa itim na kahon, itinago ito, at nilunok ito upang magsanay pagkatapos masira ang kaharian ng Hari ng Diyos. Matapos kunin ang Black Forest Ginseng, nakita ni Yang Xiaotian ang isang misteryosong pattern sa ilalim ng black box. Nang makita ang pattern na ito, nagulat si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay kinuha ang mga tala ng Chaos Lord at bumaling sa isang tiyak na pahina, para lamang makita ang parehong pattern dito, eksaktong pareho. Maaari bang iwan ng Chaos Lord ang itim na kahon na ito? Hindi ito imposible. Pagkatapos ng lahat, ang Dark Continent ay mayroon ding 3,000 innate demon array. Malaki rin ang posibilidad na iwan ito ng Chaos Lord. Ngunit, ano ang ibig sabihin ng pattern na ito? Hindi nagpaliwanag ang Chaos Lord. Tinanong ni Yang Xiaotian si Ding Ye, at sinabi rin ni Ding Ye na hindi niya alam. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Yang Xiaotian na ang pattern na ito ay nagtatago ng ilang mga lihim, at maaaring nauugnay ito sa Chaos Lord. Kaya, habang nasa daan, bilang karagdagan sa pagsasanay, pagbabasa ng mga tala ng Chaos Lord at ang lihim na manual, pinag-aralan ni Yang Xiaotian ang pattern na ito. Gumamit pa siya ng panulat upang i-sketch ang pattern na ito sa kanyang sarili. Ang pattern na ito ay tila simple, ngunit ang mas maraming sketch ni Yang Xiaotian, mas misteryoso ang pakiramdam nito. Sa unang pagkakataon, nakuha lamang ni Yang Xiaotian ang hugis nito. Sa pangalawang pagkakataon, ang pattern na iginuhit ni Yang Xiaotian sa wakas ay nagkaroon ng kagandahan. Sa ikatlong pagkakataon, ang pattern na iginuhit ni Yang Xiaotian ay nagkaroon ng isa pang kagandahan. Ngunit kahit paano gumuhit si Yang Xiaotian, hindi ito kasing misteryoso ng pattern ng Chaos Demon Lord. Ang pattern na ito ay naglalaman ng 3,000 anteng-anteng. Sinabi ni Ding Ye, dapat ay magbukas ng isang lihim. Magbukas ng sikreto. Kaya, sa daan, nagpatuloy si Yang Xiaotian sa pagguhit at pag-aaral ng pattern na ito. Nang bumalik siya sa prehistoric continent, ang pattern na kanyang iginuhit ay umabot na sa 500 anteng-anteng. Gayunpaman, ang 500 at unang alindog ay mahirap iguhit. Pagbalik sa prehistoric continent, naramdaman ni Yang Xiaotian na bumalik siya mula sa madilim na mundo patungo sa maliwanag na mundo.
Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Siya ang nagmaneho ng bangka ng malawak na dagat pabalik sa sinaunang lungsod. Sa daan, ang malalakas na lalaki mula sa iba't ibang kontinente ng God Realm ay makikita sa lahat ng dako. Ang mga taong ito ay nagmamadali din sa sinaunang lungsod. Ang labanan ng God's Domain ay nerhistro at ginanap sa Honghuang City. Bagamat may ilang araw pa bago ang labanan sa God's Domain, halos lahat ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng God's Domain ay dumagsana sa Honghuang Continent. Sinundan ni Zhou Shenwang at ng kanyang mga tauhan si Yang Xiaotian, pinapanood ang walang katapusang daloy ng mga sasakyang pangkalawakan na nagmamadali patungo sa Honghuang City, at silang lahat ay napuno ng damdamin. Sa pag-iisip noon, lumahok din sila sa labanan ng God's Domain. Sa isang kisap mata, napakaraming taon na ang lumipas. Ang oras ay talagang hindi naghihintay para sa sinuman. Nang bumalik si Yang Xiaotian sa Honghuang City, gabi na. Ang Honghuang City sa gabi ay isang maunlad na tanawin pa rin, na may mga taong dumadaloy sa loob at labas, at ang mga maliliwanag na ilaw ay tumatakip sa buong Honghuang City. Sina Yang Xiaotian at Zhou Shenwang at ang kanyang mga tauhan ay naglalakad sa mga lansangan ng Honghuang City. May matutuluyan ka ba? Tanong ni Yang Xiaotian sa God-slaying King. Bagamat siya ang Young Master ng Heaven and Earth Divine Mansion, magiging abala na dalhin ng God-slaying King at ang kanyang mga tauhan pabalik sa Heaven and Earth Divine Mansion. Ang mga pagkakakilanlan ng God-slaying King at ng kanyang mga tauhan ay kailangang tanungin at patunayan ng mga elder ng Heaven and Earth Divine Mansion. Don't worry, sir. Bumili tayo ng mansion sa Honghuang City na magkapatid dati, sa southern corner lang ng city. Sabi ng leader ng Ghost, Witch and Four Demons. Well, punta muna tayo sa mansion mo. Naisip ito ni Yang Xiaotian at sinabi. Anyway, hindi siya nagmamadaling bumalik sa Heaven and Earth Divine Mansion. Kaya, pumunta si Yang Xiaotian at ang kanyang mga tauhan sa mansyon ng Ghost, Witch at Four Demons. Sa daan, pinag-uusapan ng mga disipulo at gurong dumaraan sa kalye ang labanan sa God Realm at kung sino ang mananalo sa unang pwesto sa pagkakataong ito. Inakala ng ilang tao na ito ay si Deng Yuanming, ang batang patriarch ng Divine Shadow Clan, at ang ilan ay nagsabi na ito ay si Zhang Long, ang una sa 10 batang emperador ng Heavenly Emperor Palace. Ang iba ay nagsabi na ito ay si Prinsesa Bihan ng Sword Kingdom. Sa tingin mo ba ay sasali ang anak ng Chaos sa labanan ng banal na kaharian? Sa panahon ng kompetisyon sa pagitan ng mga panlabas na disipulo ng banal na palasyo ng langit at lupa, ang anak ng Chaos ay nasa unang antas lamang ng banal na Panginoon. Ngayon siya ay higit sa ikalawang antas ng banal na Panginoon. Imposible para sa kanya na lumahok sa labanan ng banal na kaharian. Kahit na lumahok siya sa labanan, siya ay nasa ibaba at wala ng silbi. Lalabas ba ang buhay na patay sa labanan ng banal na kaharian na ito? Maraming mga masters din ang nagsalita tungkol sa buhay na patay sa Burial God Cliff. Nang banggitin nila ang buhay na patay, lahat sila ay mukhang nag-aalala. Narinig ko ang maraming tao na nagsabi na ang mga disipulo ng Panginoon ng mga Burial Gods ay maaari ding mag-sign up para sa labanan ng banal na kaharian. Ano, sasali din ang mga alagad ng Lord of Burial Gods. Laking gulat din ni Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Ang disipulo ng Lord of Buried Gods ay gusto ding lumahok sa labanang ito sa God Realm. Ito ay imposible. Ang Lord of Buried Gods ay isang tao na kahit si Dao Jugumo ay nasasakupan niya. Paano niya maipapadala ang kanyang mga disipulo para lumahok sa labanan sa God Realm? At paano siya magkakaroon ng batang disipulo? Ang Cliff of Buried Gods ay umiral na mula noong Demon Ancestor Continent. Ang Lord of Buried Gods ay isang sinaunang pag-iral, kaya maraming mga disipulo ang nag-iisip na hindi siya maaaring magkaroon ng isang batang disipulo. Sa tingin ko rin ay imposible, ngunit maraming mga ninuno ang nagsabi na ang Panginoon ng mga nalibing na Diyos ay espesyal na nagsanay ng isang disipulo para sa labanang ito sa bundok ng Tiandaw. Ang disipulong ito ay may napakataas na talento na malamang na malampasan niya ang sinumang henyo sa God Realm. Any genius, including the Son of Chaos. Ito ay dapat na kahit sinong henyo maliban sa anak ng Chaos. Napag-usapan ang lahat. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. Espesyal na sinanay ng Lord of Buried Gods ang isang disipulo para lumahok sa labanang ito sa God Realm. Sa daan, labis siyang nalungkot sa paghabol ng mga buhay na patay. Kung ang disipulo ng Lord of Burial Gods ay lumahok sa labanan ng God Realm sa pagkakataong ito, kailangan niyang kolektahin ang interes. Ang batang patriarch ng God-Eating Clan, si Shi Tianhong, ay pinatay ng Young Master ng palasyo. I wonder kung sino ang ipapadala ng God-Eating Clan para lumahok sa labanang ito ng God Realm. Hindi ko alam. May mga nagsasabi rin na ang Devil of Chaos ay nagsanay din ng isang disipulo para lumahok sa labanang ito ng God Realm. Ano, ang disipulo ng Diablo ng Chaos?
Anong uri ng walang katulad na kayamanan mayroon ang bundok Tiandao sa panahong ito na umaakit ng napakaraming walang kapantay at walang talo na mga nilalang? Ito ay dapat na higit pa sa Chaos Artifact. Isang grupo ng mga master na naglalakad sa unahan ang biglang nag-usap tungkol sa Devil of Chaos at sa kanyang mga alagad. Si Yang Xiaotian at ang God-slaying King ay natigilan nang marinig nila ito. Sinanay din ng Chaos Demon ang isang disipulo para lumahok sa labanang ito ng God Realm. Ano ang isisilang sa bundok ng Tiandao sa pagkakataong ito? Maging ang Lord of Burial Gods at ang Devil of Chaos ay kailangang sanayin ang mga disipulo para lumahok sa labanang ito ng God Realm. Ang haring mamamatay Diyos ay naguguluhan. Naguguluhan din si Yang Xiaotian. Sinasabing bagaman bihira ang Chaos Artifact, hindi sapat para sa Lord of Burial God at sa Devil of Chaos na gumugol ng labis na pagsisikap at pagsusumikap upang sanayin ang isang disipulo na lumahok sa Battle of God's Domain. Dapat may iba pang dahilan. Ang kuweba ng Ghost Witch 4 Demons ay napakalaki, na matatagpuan sa pinakatimog na gilid ng Honghuang City. Napakatahimik. Kahit na ang Ghost Witch 4 Demons ay hindi pa nakakapunta dito sa loob ng maraming taon, lahat ng bagay sa mansyon ay bago pa rin dahil sa kapangyarihan ng Magic Circle. Si Yang Xiaotian ay lumunok ng ilang mga banal na prutas, nakaupong nakakros ang paa sa palasyo ng mansyon, at nagpraktis ng 4 na pangunahing pagsasanay, nagsusumikap na makapasok sa huling ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos bago ang labanan sa domain ng Diyos. Lumipas ang isang gabi. Sa sandaling maliwanag ang kalangitan, umalis si Yang Xiaotian sa mansyon at bumalik sa langit at lupang mansyon ng Diyos, at pagkatapos ay ibinigay ang gawain ng Demon Lotus. Tuwang-tuwa si Elder Zhang Jingji nang makita niya ang Demon Lotus na ibinigay ni Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na nakuha ni Yang Xiaotian ang Demon Lotus, at ang edad ay umabot sa antas ng 10-10 milyong taon. Tuwang-tuwang sinabi ni Zhang Jingji, nagtataka ako kung paano nakuha ng Young Master ang Demon Lotus. Pagkatapos ay nagtanong siya, may pangalawang Demon Lotus ba ang Young Master? Ngumiti si Yang Xiaotian at nagsabi, maaari bang ulitin ang gawaing ito? Oo, ngumiti si Zhang Jingji at nagsabi, kung ang Young Master ay may pangalawang Demon Lotus, maaari mong ulitin ang Demon Lotus na gawain. Kumpletuhin ang Demon Lotus task ng isang beses at ikaw ay gagantimpalaan ng 30 milyong taong gulang na Divine Medicine. Kung 2 beses mong isusumit ang Demon Lotus task, hindi ba't 30 milyong taong gulang na Divine Medicines? Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Xiaotian. Sa pag-iisip nito, agad na kinuha ni Yang Xiaotian ang isa pang 10 milyong taong gulang na Demon Lotus. Natigilan si Zhang Jingji. Hindi niya inaasahan na magkakaroon si Yang Xiaotian ng 10 milyong taong gulang na Demon Lotus. Pwede ko bang isumite muli ang Demon Lotus task? Biglang nagtanong muli si Yang Xiaotian. Mayroon pa siyang 10 milyong taong gulang na Demon Lotus. Anyway, ang level na ito ng Demon Lotus ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa kanya, kaya mas mabuting ibigay ito sa Heaven and Earth Divine Mansion kapalit ng 30 million year old na Divine Medicine. Young Master, meron ka pa ba? Natigilan si Zhang Jingji. Inilabas ni Yang Xiaotian ang pangatlo. Young Master, sandali lang. Nanginginig na sabi ni Zhang Jingji, at pagkatapos ay nagsumbong sa mga nakatataas. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang 3 Demon Transformation Latios ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay binigyan niya si Yang Xiaotian ng 30 milyong taong gulang na mga divine na gamot. Si Yang Xiaotian ay lumabas ng mission hall na may dalang 30 milyong taong gulang na divine medicines sa kanyang mga braso. Ngayon, mayroon pa siyang 20 milyong taong gulang na Demon Transformation Latios, 40 milyong taong gulang na mga banal na gamot, kasama ang 30 milyong taong gulang na mga banal na gamot na ito, at kapag nalampasan niya ang kaharian ng Diyos na Hari, maaari siyang makalusot ng paulit-ulit. Pagkatapos ibigay ang misyon, pinuntahan ni Yang Xiaotian ang kanyang Panginoon, ang Panginoon ng langit at lupa, at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Zhao Ming. Nagtanong siya tungkol sa partisipasyon ng Lord of Burial Gods at ng mga alagad ng Devil of Chaos sa Battle of the God Realm. Walang mga pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Malamang totoo ang balita. Ang Panginoon ng langit at lupa ay tumango at nagsabi, malamang na ang Chaos Artifact na nahukay sa Tiandao Mountain sa pagkakataong ito ay hindi lang isa, kundi isang set. Kasama sa isang set ang baluti, bota, kamay, helmet, at armas. Isang kabuuang 5 piraso. Hindi nakakagulat na ang Panginoon ng mga inilibing na Diyos at ang Diablo ng Chaos ay tinukso. At maaaring hindi ito isang ordinaryong Chaos Artifact set. Sinabi ito ni Zhao Ming nang may pag-aalala, narinig ko na ang mga talento ng mga disipulo na sinanay ng Lord of Buried Gods at ng Devil of Chaos ay lubhang kamangha-mangha, mas mahusay kaysa kay Lin Wei. Bagamat hindi alam ang tunay na lakas ng dalawang alagad, tiyak na hindi ito mahina.
Mahirap para sa amin na manalo sa top 3 sa God Realm War sa pagkakataong ito. Umiling si Zhao Ming. Sa mga disipulong nag-sign up para sa Divine Palace sa pagkakataong ito, ang pinakamalakas ay si Nie Heng, na nasa huling bahagi pa lamang ng ikalawang yugto ng Divine Emperor. Gayunpaman, maging si Deng Yuanming, ang batang patriarch ng Divine Shadow Clan, si Zhang Long, ang pinuno ng 10 Young Emperors ng Heavenly Emperor Palace, o si Princess Bihan ng Sword Country, lahat sila ay mas malakas kaysa kay Nie Heng. Ngayong lumitaw na ang mga disipulo ng Lord of Burial Gods at ang Devil of Chaos, natatakot ako na ang Divine Palace of Heaven and Earth ay hindi man lang makapasok sa top 5 sa labanang ito ng Divine Realm. Ang Divine Palace of Heaven and Earth ay ang unang Divine Palace at ang unang puwersa sa Divine Realm. Kung hindi man lang makapasok sa top 5, biro lang. Makalipas ang kalahating araw, umalis si Yang Xiaotian sa kuwebo ng Panginoon ng Langit at Lupa, at pagkatapos ay pumunta sa kuwebo ng kanyang Panginoon na si Hongfeng para maupo ng mahabang panahon bago umalis. Nang umalis, ngumiti si Hongfeng kay Yang Xiaotian at sinabing, ang ikapitong prinsesa ay palagi kang iniisip. Kung alam niyang bumalik ka, tiyak na matutuwa siya. Gusto mo bang pumunta sa ikapitong prinsesa para maupo? Umiling si Yang Xiaotian at ngumiti, sa susunod. Ngayon, gusto lang niyang magsanay, pagbutihin ang kanyang lakas, at maghanda para sa labanan ng Divine Realm. Sa makatuwid, si Yang Xiaotian ay hindi bumalik sa kuweba, ngunit bumalik sa yungib ng 4 na multo na mangkukulam upang magsanay sa pag-iisa. Ngayon ay may 2 taon pa bago ang labanan ng God Realm, at hindi siya nagmamadaling mag-sign up. Hindi pa huli ang lahat para mag-sign up kapag malapit na talaga ang labanan sa God Realm. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpasya si Yang Xiaotian na lunukan ang isang 30 milyong taong gulang na banal na gamot upang magsanay. Sa kanyang kasalukuyang bilis ng pagsasanay, sapat na ang 2 taon upang pinuhin ang isang 30 milyong taong gulang na banal na gamot. Matapos pinuhin ang isang 30 milyong taong gulang na banal na gamot, maaari niyang ganap na itulak ang kanyang paglilinang sa tuktok ng huling ikasampung antas ng Panginoong Diyos. Ang bawat pagka-Diyos ay maaaring magpaliit ng 12.96 milyong batas. Ngayon, ang bawat isa sa kanyang mga pagka-Diyos ay nakapag-condense ng 12 milyong batas. Kapag nakapasok siya sa rurok ng huling ikasampung antas ng Diyos na Panginoon, maaari na lang niyang paikliin ang huling 960,000 batas. Sa pagkakataong iyon, mapapabuti muli ang kanyang lakas. Sa walang tigil na pagdadalisay ni Yang Xiaotian, halos 2 taon na ang lumipas, at ang 30 milyong taong gulang na Divine Medicine ay sa wakas ay napinaw na. Matapos pinuhin ang 30 milyong taong gulang na banal na gamot, ang lakas ni Yang Xiaotian ay tuluyang nakapasok sa tuktok ng huling ikasampung antas ng Panginoong Diyos. Matapos makapasok sa tuktok ng huling ikasampung antas ng Panginoong Diyos, si Yang Xiaotian ay dumating sa isang lugar na hindi nakatira at nagsimulang paikliin ang huling 960,000 chaos laws. Sa wala pang isang buwan, matagumpay na nakondense ni Yang Xiaotian ang huling 960,000 chaos laws. Sa ngayon, ang bawat Diyos ay may 12,960,000 chaos laws. Maging ang maraming mga disipulo ng huling ikasampung antas ng Panginoong Diyos sa banal na mansyon ng langit at lupa ay nahihirapang i-condense ang 1 milyong batas. At nag-condense si Yang Xiaotian ng 12,960,000. At bawat Diyos ay may 12,960,000. Naabot ang limitasyon ng batas. Nang matagumpay na i-condense ni Yang Xiaotian ang huling 960,000 chaos laws, ang nakapalibot na langit at lupa ay marahas na yumanig, bumukas ang langit, at nagsimulang bumaba ang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Ngunit ang kapangyarihan ng Heavenly Dao na bumaba sa oras na ito ay iba sa nakaraan, at ito ay mas pino kaysa dati. Sinanay ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kasanayan, patuloy na isinasama ang pababang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Ang Heavenly Dao Aura ay tumagos sa kanyang katawan, at ang Heavenly Dao Aura sa kanyang katawan ay naging mas malakas at mas malakas. Ito ay isang senyales na ang Heavenly Dao na banal na katawan ay matagumpay na malinang. Ang kapangyarihan ng Heavenly Dao ay patuloy na nagpapabagal sa katawan ni Yang Xiaotian, dantian, mga divine veins, banal na dagat at maging ang kaluluwa. Lumipas ang 4 na araw. Ang kapangyarihan ng Heavenly Dao sa wakas ay tumigil sa pagbaba. Matapos isama ang kapangyarihan ng Heavenly Dao sa huling pagkakataon, nalaman ni Yang Xiaotian na ang kanyang Chaos King Law ay tila nababalutan ng gintong liwanag, at ang bumubulusok na Chaos Aura ay mas malakas kaysa dati. Nag-ensayo sandali si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay tumayo at bumalik sa Honghuang City. Sa oras na ito, 2 araw na lang ang natitira bago ang labanan sa God Realm. Nang bumalik si Yang Xiaotian sa Honghuang City, nakita niya na ang mga kalye at eskinita ng Honghuang City ay puno ng mga tao, at ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay halos napuno ang bawat sulok ng Honghuang City. Mas siksikan pa ang mga restaurant at tea house.
Bilang karagdagan sa labanan ng God Realm, pinag-uusapan pa rin ng lahat ang tungkol sa labanan ng God Realm. Bukod dito, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol kay Deng Yuanming, Zhang Long, Prinsesa Bihan, at ang misteryosong disipulo ng Panginoon ng mga Burial Gods at ang disipulo ng Devil of Chaos. Mula sa talakayan ng lahat, nalaman ni Yang Xiaotian na ang disipulo ng Lord of Burial Gods ay si Huang Feiyang. At ang disipulo ng Devil of Chaos ay si Luo Hao. Si Huang Feiyang at Luo Hao ay nakarating na sa Honghuang City at nag-sign up para sa Battle of the Divine Realm kahapon. Ang bawat tao'y nanghuhula tungkol sa mga talento ni Huang Feiyang at Luo Hao, kung anong uri ng banal na kalikasan ang pinagtagpo ni Huang Feiyang at Luo Hao, kung gaano karaming mga batas ang pinagtibay ni Huang Feiyang at Luo Hao, kung gaano karaming mga uri ng mga banal na katawan ang mayroon sila, kung anong uri ng mga banal na katawan ang mayroon sila, at iba pa. Ang ilan ay nag-isip na si Huang Feiyang at Luo Hao ay maaaring nakapag-condense ng 5 milyong batas. 5 milyong batas. Imposible ito. Ang ilang mga tao ay umiling at hindi naniniwala. Pagkatapos ng lahat, sa sinaunang kasaysayan ng banal na kaharian, walang sinuman ang nagel-inang ng 5 milyong batas. Mahirap sabihin. Sinasabi ng ilang tao na si Huang Feiyang ay sumuntok ng 5 milyong batas, at sila ay mga batas ng kaguluhan, at ang bawat batas ng kaguluhan ay may diameter na 9 milya. Ano, isang batas ng kaguluhan na may diameter na 9 milya? Imposible ito. Sa pakikinig sa mga talakayan ng mga tao sa mga lansangan at eskinita, nagulat si Yang Xiaotian. Isang batas ng kaguluhan na may diameter na 9 milya. Ang kanyang Chaos King Law ay may diameter na 10 milya. Kung ang Chaos Law na pinalapot ni Huang Feiyang ay umabot sa 9 milya. Ito ay malapit na sa kanyang Chaos King Law. Hindi ko lang alam kung nasaang lupain si Huang Feiyang. Kung siya ang pangalawa o pangatlong antas ng Divine Emperor, siguradong matatalo siya ni Yang Xiaotian. Dahil naniniwala ang lahat na hindi lalahok si Yang Xiaotian sa God Realm War na ito at hindi pa nagsasign up, walang nagsasalita tungkol kay Yang Xiaotian. Nakinig si Yang Xiaotian sa pinag-uusapan ng lahat tungkol kay Huang Feiyang at Luo Hao, at naglakad papunta sa Registration Hall. Bagamat 2 araw na lang ang natitira bago ang God Realm War, marami pa rin ang nag-sign up. Nang dumating si Yang Xiaotian sa Registration Hall, nakita niya na ang iba't ibang registration point sa hall ay puno pa rin ng mahabang pila. Anak ng Chaos. May nakakilala kay Yang Xiaotian at sumigaw. Sa sandaling ang sigaw na ito ay ginawa, ang lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian, at nagkaroon ng malakas na kaguluhan. Halos lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pananibik, takot, at paghanga. Siya ang anak ng Chaos. Ang ilang mga tao ay hindi nakilala si Yang Xiaotian at nagtanong. Dumating ang anak ng Chaos upang magparehistro para sa bulwagan. Gusto rin ba niyang magparehistro para sa labanang ito ng Divine Domain? Imposible. Ang mga outer disciples ng Heaven and Earth Divine Palace ay nakikipagkompetensya. Siya lamang ang unang antas ng Divine Lord. Ngayon ay nasa ikalawang antas na siya ng Divine Lord. Paano siya makakapagrehistro para sa labanang ito ng Divine Domain? Maraming tao ang nagulat. Hello, Young Master. Sa oras na ito, si Zhang Jingji, ang elder ng Heaven and Earth Divine Palace na namamahala sa pagpaparehistro, ay lumapit, magalang na ikinumpas ang kanyang mga kamao kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay naguguluhan na nagtanong, nagtataka ako kung bakit pumunta rito ngayon ang Young Master. Elder Zhang, pumunta ako dito ngayon para magparehistro para sa labanan ng Divine Domain. Mangyaring tulungan akong magrehistro at magparehistro, sabi ni Yang Xiaotian. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Natigilan si Zhang Jingji nang marinig niyang narito si Yang Xiaotian para mag-sign up para sa God Realm War. Nagkagulo ang lahat sa hall. Ang anak ng Chaos ay talagang magsa-sign up para sa God Realm War. Napakabaliw nito, gusto ng ikalawang Diyos na Panginoon na lumahok sa God Realm War. Nagulat ang lahat. Young Master, sigurado ka bang gusto mong mag-sign up para sa God Realm War na ito? Hindi makapaniwala si Zhang Jingji sa kanyang narinig at nagpaliwanag, Young Master, ayon sa mga patakaran ng God Realm War, kapag nag-sign up ka, hindi ka na maaaring tumigil sa kalagitnaan. Kung mag-sign up ka at huminto sa kalagitnaan, nangangahulugan ito na binabaliwala mo ang mga patakaran ng Heaven and Earth God Mansion, o maituturing kang naghihikayat sa mga patakaran ng buong God Realm, at ikaw ay mapaparusahan ng husto. Natatakot siya na hindi naiintindihan ni Yang Xiaotian ang mga patakaran. Sigurado ako. Tumanggo si Yang Xiaotian. Natigilan si Zhang Jingji at sinabing, Young Master, mangyaring maghintay sandali. Magsusumbong muna ako sa guro. Pagkatapos ng lahat, si Yang Xiaotian ay hindi isang ordinaryong disipulo ng Heaven and Earth Divine Mansion.
Hindi na kailangan, nakapagpasya na ako. Maaaring mag-sign up si Elder Zhang para sa akin. Hindi mapag-aalinlanganan ang tono ni Yang Xiaotian. Mapait na ngumiti si Zhang Jingjie, hindi sigurado ang kanyang mukha, ngunit sa huli, sa utos ni Yang Xiaotian, makakagat lang siya ng bala at tulungan si Yang Xiaotian na mag-sign up, at irehistro ang pangalan ni Yang Xiaotian. Nang makita ng mga disipulo sa bulwagan na talagang nag-sign up si Yang Xiaotian para sa God Realm War, lahat sila ay galit na galit. Anong sabi mo? Nag-sign up si Junior Brother para sa God Realm War na ito. Sa oras na ito, si Zhao Ming ay nasa kuweba ng Panginoon ng Langit at Lupa. Nang marinig niya ang ulat mula sa kanyang ninuno, nanlaki ang kanyang mga mata. Oo, nag-sign up lang ang Young Master para sa God Realm War na ito. Ang ninuno ay tinitigan ni Zhao Ming at ng Panginoon ng Langit at Lupa, at ang kanyang anit ay namamanhid, ang Young Master ang mahigpit na nag-utos kay Elder Zhang na magpalista para sa kanya. Nalilito. Kalokohan. Namumula ang mukha ni Zhao Ming at napag-alitan siya. Ang matandang ninuno ay labis na natakot kaya hindi siya nang ahas na tumingin kay Zhao Ming. Kinamayan ng Lord of Heaven and Earth si Zhao Ming at walang magawang ngumiti. Xiaotian, gusto kong lumahok siya sa labanan sa bundok ng Tiandaw makalipas ang 30,000 taon, ngunit hindi ko inasahan na ang batang ito ay napakawalang pasensya at mag-sign up para sa labanang ito ng Divine Realm. Gayunpaman, gusto rin niyang manalo ng kaluwalhatian para sa Divine Palace of Heaven and Earth at sa Divine Realm. Mapait na ngumiti si Zhao Ming. Alam niya na ang kanyang nakababatang kapatid ay gustong manalo ng kaluwalhatian para sa Divine Palace of Heaven and Earth at sa Divine Realm, ngunit ang lakas ng kanyang junior brother ay malayo sa sapat. Masyadong mapanganib para sa kanya ang padalos-dalos na pagsali sa labanang ito ng Divine Realm. At sa pagkakataong ito, maging ang mga disipulo ng God Eater Clan at ng Shadow Clan ay nag-sign up para sa God Realm War. Nag-sign up na rin ang mga disipulo ng Lord of Buried Gods at Demon of Chaos. Si Yang Xiaotian ay hindi sapat na malakas. Kung makikilala niya ang mga disipulo ng God Eater Clan at ng Shadow Clan, malamang na mamatay siya. Sa God Realm War, ang mga disipulo ng God Eater Clan at ng Shadow Clan ay tiyak na hindi magpapakita ng awa kay Yang Xiaotian. Ang mga disipulo ng Lord of Buried Gods at ang Demon of Chaos, pabayaan na lang, kapag nakilala sila ni Yang Xiaotian, malamang napahihirapan siya ng mga ito hanggang sa mamatay. Habang iniisip ito ni Zhao Ming, lalo siyang nag-aalala. Ang Panginoon ng Langit at Lupa ay may pag-aalala rin sa kanyang mukha. Upang ipakita ang pagiging patas at hustisya, walang artifact na mas mataas kaysa sa antas ng Emperor ang maaaring gamitin sa bawat God Realm War at Tiandao Mountain War. Sa makatuwid, kahit na gusto niyang ibigay kay Yang Xiaotian ang Lord level na Divine Armor para sa pagtatanggol sa sarili, hindi ito gagana. Sa God Realm War, ang lahat ay makakaasa lamang kay Yang Xiaotian. Sana ay hindi makilala ni Yang Xiaotian ang mga disipulo ng God Eater Clan, ang Shadow Clan, ang Lord of Buried Gods, at ang Devil of Chaos. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita na si Yang Xiaotian, ang anak ng Chaos, ay nag-sign up para sa labanan ng banal na kaharian, na ikinagulat ng mundo. Nagulat ang lahat ng mga sekta dito. Ano ba, nakikilahok si Yang Xiaotian sa labanan ng banal na kaharian na ito? Si Zhang Long ng Emperor's Palace ay natigilan nang marinig niya ang balita. Hindi ko inaasahan na magsa-sign up si Yang Xiaotian para sa Battle of the Divine Realm na ito nang hindi alam ang kahihinatnan. Si Li Feng, na natalo kay Yang Xiaotian sa nakaraang kompetisyon sa chess, ay malamig na ngumiti nang marinig niya ito. Yang Xiaotian, mas mabuting ipagdasal mo na huwag mo akong makilala, kung hindi. Pagkasabi niya nito, may malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Sinabi ni Emperor Hanmeng kina Zhang Long, Li Feng at iba pa sa malalim na boses, kung makikilala mo si Yang Xiaotian, walang dapat magpigil. Sina Zhang Long, Li Feng at lahat ng mga disipulo ng Emperor's Palace na lumahok sa Battle of the Divine Realm ay tumugon ng magalang. Sinabi pa ni Li Feng, Guru, huwag kang mag-alala, tiyak na pagsisisihan ko si Yang Xiaotian. Kung hindi dahil kay Yang Xiaotian, ang relasyon sa pagitan ng God Eater Clan at ng Emperor Palace ay hindi magiging ganoon ka-tense ngayon. Ang God Eater Clan ay mas nasasabik nang malaman nila na si Yang Xiaotian ay sasali sa labanang ito ng God Realm. Kung makatagpo mo si Yang Xiaotian sa labanan ng God Realm sa pagkakataong ito, dapat mong tagterin si Yang Xiaotian. Ang Soul Ancestor ay puno ng pagpatay na layunin at sinabi sa lahat ng mga disipulo ng God Eater Clan na lumahok sa labanan ng God Realm. Ang lahat ng mga disipulo ng God Eater Clan ay tumugon ng magalang at malakas. Nang malaman ng mga disipulo ng Heaven and Earth God Mansion na nag-sign up si Yang Xiaotian para sa labanang ito ng God Realm, nagkaroon din sila ng iba't ibang reaksyon. Si Nie Heng ang pinakamalakas na disipulo ng Heaven and Earth God Mansion na lumahok sa labanan ng God Realm. Sa oras na ito, isang grupo ng mga disipulo na lumahok sa labanan ng God Realm ay nagtitipon sa kanyang kuweba. Ang mga disipulong ito ay lahat ay nasa itaas ng God Emperor Realm,
ang ilan ay ang unang antas ng God Emperor, at ang ilan ay ang pangalawang antas ng God Emperor. Lahat sila ay napakatalino, at marami ang mga direktang disipulo ng ninuno o mga direktang disipulo ng mga ninuno. Si Nieheng ang pangatlong disipulo ni Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Sect. Dati, tinanggap ni Wu Yin si Lin Wei, ang batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon, bilang kanyang ikaapat na disipulo. Kung hindi umalis si Lin Wei sa Heaven and Earth Divine Mansion, itong Nieheng na ito ay magiging senior brother pa rin ni Lin Wei. Kalokohan. Galit na hinampas ni Nieheng ang mesa nang marinig niyang nag-sign up si Yang Xiaotian para sa God Realm War. Si Yang Xiaotian, isang second-level God Lord, ay talagang naglakas loob na mag-sign up para sa God Realm War. Nakakahiya lang ito para sa ating Heaven and Earth Divine Mansion. Tama si Brother Nie. Ang pangalawang antas na God Lord ay hindi man lang makapasa sa unang antas kapag nakilahok sa God Realm War. Hindi ba ito nakakahiya para sa ating Heaven and Earth Divine Mansion? Galit ding sinabi ng isa pang alagad na nagngangalang Yu Fei. Ang Yu Fei na ito ay alagad ng higanteng unggoy na ninuno na si Bai Liu. Dati, tinanggap din ng higanteng unggoy na si Bai Liu si Chen Kangdong, ang batang patriarch ng Nether Demon Clan, bilang isang disipulo. Itong si Yu Fei ay masasabing nakatatandang kapatid ni Chen Kangdong. Hindi lamang siya makakalusot sa unang antas, sa tingin ko ay matatanggal siya pagkatapos na makapasok sa unang antas nang wala man lang isang minuto. Ang isa pang pangalawang antas na Divine Emperor na disipulo ay Bamantong Hininga. Sa tingin ko siya ang magiging unang disipulong natanggal sa Divine Domain War. Kung siya ang magiging unang disipulong naalis sa Divine Domain War, saan ilalagay ng ating Divine Palace of Heaven and Earth ang mukha nito? Mapapahiya din tayo dahil sa kanya. Hindi, kailangan nating magbitiw sa Panginoon ng palasyo at hayaang umalis siyang Xiaotian mula sa Divine Domain War. Galit na sabi ni Yu Fei. Ang karamihan ay napuno ng matuwid na galit at sumigaw. Tila siyang Xiaotian, isang pangalawang antas na Divine Lord, na lumahok sa Divine Domain War ay naging isang kahihiyan para sa Divine Palace of Heaven and Earth. Hindi alam niyang Xiaotian ang lahat ng ito. Matapos makuha niyang Xiaotian ang battle card, bumalik siya sa mansyon ng apat na Ghost Witch at nagpatuloy sa paglunok ng apat na Divine Fruit at pagsasanay sa Chaos Spirit Stone. Sa mga araw na ito, nasa daan man o sa kanyang bakanteng oras, pinipilit niyang Xiaotian na lunukan ang apat na Divine Fruit para magsanay, kaya ang Eternal Divine Body, ang Primordial Destiny Divine Body, ang Hongmeng Divine Body, at ang Origin Divine Body ay patuloy na bumubuti. Gayunpaman, ang kanyang Chaos Divine Body ay bumubuti ng kaunti kaysa sa Eternal Divine Body at sa apat na Divine Body. Bagamat mayroon siyang Chaos Spirit Stones, lahat sila ay mababa ang grade Chaos Spirit Stones, at ang epekto ay hindi masyadong maganda. Kung mayroong mga mid-grade na Chaos Spirit Stones, kung gayon ang kanyang limang banal na katawan ay maaaring magkasabay at sana ay makalusot sa ika-19 na antas ng sabay. Mid-grade Chaos Spirit Stones. Binasa niyang Xiaotian. Pagkatapos ng labanan sa God Realm, pupunta siya sa Duobao Chamber of Commerce para tingnan kung makakabili siya. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Kung hindi, maaari lamang siyang maging makapal ang balat at humingi sa kanyang Panginoon, ang Panginoon ng langit at lupa, para sa kanila. Kapag nalampasan mo ang kaharian ng Hari ng Diyos at nilinang ang Heavenly Tao Divine Body, maaari mong hanapin ang Chaos Divine Fire. Sinabi ni Uncle Ding, hindi kayang supilan ng iba ang Chaos Divine Fire, ngunit nasa iyo ang dalawang Chaos King Godheads at ang anim na Heaven-defying Divine Bodies, para masupol mo sila. Kung mayroon kang Chaos Divine Fire, ang mga elixir na iyong pinino ay magiging mas mataas ang kalidad at maaaring gamitin sa paglilinang ng ilang magagandang punong banal. Chaos Fire, sabi niyang Xiaotian. Oo, Chaos Fire. Kahit na ang pinakamahina na Chaos Fire ay mas malakas kaysa sa lahat ng apoy na mayroon ka ngayon. Sinabi ni Uncle Ding, bagaman madalang ang Chaos Fire, mayroong isa sa Divine Realm. Maaari kang magtanong sa paligid. Tumango siyang Xiaotian. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Nagliwanag pa lang ang langit. Ang Honghuang City ay kumukulo na. Nang siyang Xiaotian at ang 6 na tao ni Zhu Shenwang ay lumabas ng mansyon, nakita nila ang agos ng mga disipulo mula sa iba't ibang sekta at paaralan na patuloy na nagmamadali sa plaza ng Divine Realm Battle, at ang langit at ang lupa ay puno ng mga agos ng tao. Fair na rin. Agad na pinangunahan niyang Xiaotian ang 6 na tao ni Zhu Shenwang upang lumipad sa plaza ng Divine Realm Battle. Nang lumipad siyang Xiaotian sa plaza, maraming mga disipulo ng mga sekta ang nakakilala kay Yang Xiaotian at tumingin sa kanya sa gilid. Dati, kapag tinatalakay ng mga tao ang labanan sa God Realm, ang pinakapinag-uusapan ng mga tao ay sina Deng Yuanming, Zhang Long, Princess Bihan, ang Lord of Burial Gods at ang mga disipulo ng Devil of Chaos. Ngunit sa nakalipas na 2 araw, ang pinakapinag-uusapang tao ay siyang Xiaotian.
Siyempre, naramdaman ng lahat na masyadong naiinip si Yang Xiaotian. Nang pag-usapan ng lahat ang tungkol kay Yang Xiaotian, hindi nila pinag-usapan kung gaano karaming lugar ang makukuha ni Yang Xiaotian, ngunit kung ilang minuto ang matatanggal na Yang Xiaotian sa unang round. Hindi nagtagal, nakita ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kasama ang plaza. Sa oras na ito, sina Nie Heng at Yu Fei mula sa Divine Palace of Heaven and Earth ay lumipad patungo sa plaza mula sa ibang direksyon. Nang makita si Yang Xiaotian mula sa malayo, hindi nila maiwasang lumipad papunta kay Yang Xiaotian. Kahit na sina Nie Heng, Yu Fei at iba pa ay labis na hindi nasisiyahan kay Yang Xiaotian, kailangan pa rin nilang magkapit ng kanilang mga kamao at magsabi ng pagbati, Young Master. Tumango si Yang Xiaotian at nagpatuloy sa paglipad sa plaza. Nakita siya ni Yu Fei at sinabi, mayroon kaming ilang salita na sasabihin kay Young Master. Sa nakalipas na 2 araw, kahit na sina Nie Heng, Yu Fei at iba pa ay sumisigaw na pumunta kay Zhao Ming upang hilingin kay Yang Xiaotian na umatras mula sa labanan ng Divine Realm, wala silang lakas ng loob sa huli. Ngayong nakikita si Yang Xiaotian, ang pinigilan na kawalang kasiyahan ng ilang tao sa wakas ay hindi na mapigilan. Hindi mapigilan ni Yang Xiaotian na tumigil. Young Master, sa tingin mo ba ay angkop para sa iyo, isang pangalawang antas na Divine Master, na lumahok sa labanan ng Divine Realm? Sabi ni Yu Fei, hindi niya mapigil ang sabihin, matagal na niya itong hawak. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan ni Yang Xiaotian ang kabilang partido. Sinalubong ni Yu Fei ang mga mata ni Yang Xiaotian at sinabing, ang labanan sa God's Domain ay ang pinakamalaking kaganapan sa God's Domain. Paano ito magiging biro? Ikaw, isang pangalawang antas na God Lord, ay lumahok sa labanan ng God's Domain. Ngayong kumalat na ito, ang Heaven and Earth God's Mansion ay naging biro sa God's Domain. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa ating Heaven and Earth God's Mansion ngayon? Sinasabi ng iba na ang ating Heaven and Earth God's Mansion ay walang natitira, at talagang nagpadala tayo ng pangalawang antas na God Lord para lumahok sa labanan ng God's Domain. Sa iyong lakas, hindi ka makakatagal kahit 1 minuto sa unang antas. Kung gayon ang Heaven and Earth God's Mansion ay magiging biro sa God's Domain. Naunawaan ni Yang Xiaotian ang intensyon ni Nie Heng, Yu Fei at iba pa. Nais nilang hikayatin siya na umatras mula sa labanan ng God's Domain ngayon. Baka gawin niyang biro ang Heaven and Earth God's Mansion sa God's Domain. Gusto mo bang umatras ako sa labanan ng God's Domain ngayon? Tumingin si Yang Xiaotian sa kanila. Para sa reputasyon ng Heaven and Earth God's Mansion, mangyaring mag-isip ng 2 beses, Young Master, sabi ni Yu Fei. Bagamat hindi nagsalita si Nie Heng at ang iba pa, malinaw na pareho sila ng ideya ni Yu Fei. Paano mo nalaman na hindi ako makakatagal kahit 1 minuto sa first level? Malamig na sinabi ni Yang Xiaotian, ako ay isang biro sa iyong mga mata, at ikaw ay isang biro din sa aking mga mata. Nang marinig ni Yang Xiaotian na nagbibiro lamang sila sa kanyang mga mata, namula ang mukha ni Nie Heng at Yu Fei. Ito ay galit. Lumipad si Yang Xiaotian kasama si Zhou Shenwang at ang kanyang mga tauhan. Nang siya ay umalis, si Zhou Shenwang ay tumingin kay Nie Heng, Yu Fei at iba pa nang walang pakialam, na may ganoong uri ng mapanlait na tingin, na para bang nakatingin siya sa mga langgam na gumagapang sa lupa. Nang makitang ang isa sa mga tauhan ni Yang Xiaotian ay naglakas loob na tumingin sa kanila ng ganoong mga mata, mas nagalit sina Nie Heng, Yu Fei at iba pa. Nia Shiman o Yu Fei, lahat sila ay mga disipulo ng ninuno, at napakaranggal ng kanilang katayuan. Kapag naglalakbay sila, kadalasan ay napapaligiran sila ng mga alagad ng langit at lupang palasyo ng Diyos. Saan man sila pumunta sa prehistoric continent, isang grupo ng mga super sect master ang lalabas para batiin sila, ngunit ngayon ay hinahamak sila ng mga tauhan ni Yang Xiaotian. At hindi lang isang subordinate ang minamalas sa kanila, kundi lahat silang 6 ay minamalas sila. Tiningnan ni Yu Fei ang figure ni Yang Xiaotian na papalayo, ang kanyang mukha ay nagdilim. Itong Yang Xiaotian, umasa lang siya sa kanyang katayuan bilang isang Young Master, isang God Lord, at naglakas loob siyang sabihin na kami ay isang biro. Maaari nilang durugan hanggang mamatay ang mga disipulo ng Diyos Panginoon sa isang daliri lamang. Karaniwan, ang mga panlabas na alagad ng Diyos na Panginoon ay hindi kwalipikadong dilaan ang kanilang mga sapatos. Huwag kang mag-alala, malapit na ang unang yugto ng God Realm Battle, at malapit na niyang malaman kung sino ang nagbibiro. Sabi ni Nie Heng sa malalim na boses, at pagkatapos ay lumipad papunta sa plaza kasama si Yu Fei at iba pa. Ang ika-7 prinsesa na si Huang Yan, Hong Feng, Dong Fangao at iba pa ay nakarating na sa plaza, at nang makita nilang paparating na si Yang Xiaotian, lahat sila ay lumapit upang batiin siya. Junior Kuya Yang, masyado kang walang ingat. Sabi ng ika-7 prinsesa na si Huang Yan, na may pag-aalala sa kanyang mukha. Nang makita ang pag-aalala ni Huang Yan, ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, Ate, sa tingin mo hindi ko kayang tumagal kahit 1 minuto sa unang antas, tama ba?
Ngumiti si Hongfeng at sinabing, nag-aalala ang kamahalan na hindi mo kayang tumagal ng unang 2 minuto ng unang antas. Gustong tumawa ni Dongfang Ao, ngunit naramdaman niyang hindi ito nararapat, kaya pinigilan niya ang kanyang pagtawa. Alam ni Yang Xiaotian na nagbibiro si Master Hongfeng, kaya ngumiti siya at sinabi kay Huang Yan, Ate, huwag kang mag-alala, gaano man ako kasama, dapat akong makapasa sa unang antas. May isip ka pa namang magbiro. Sabi ng ikapitong prinsesa na si Huang Yan, at sa sandaling ito, biglang nagkagulo ang mga tao. Ang palasyo ng emperador. Nandito na ang mga panginoon ng palasyo ng emperador. Sinundan ni Yang Xiaotian ang mga mata ng karamihan at nakita ang isang malaking grupo ng mga master ng Emperor's Palace na lumilipad mula sa malayo, kasama ang daan-daang tao. Nakita ni Yang Xiaotian ang mga estatwa ng mga emperor sa Heavenly Court, kaya nakilala niya ang 2 tao na pinamumunuan ng Emperor's Palace bilang Hanming Emperor at Taihuang Emperor sa isang sulyap. Ang Emperador Taishi ay bago ang Emperador Hanmeng, at ang Emperador Taihuang ay bago ang Emperador Hanmeng. Hindi ko inaasahan na may 2 emperador sa palasyo ng Tiandi sa pagkakataong ito, maging ang Taihuang Tiandi ay dumating. Iyan ang pinuno ng batang emperador ng palasyo ng Tiandi, si Zhang Longshoudi. Ang disipulo ni Hong Huang Tiandi. Lahat ay namangha. Guro, si Yang Xiaotian iyon. Sinabi ni Li Feng kay Hanming Tiandi, nakatingin kay Yang Xiaotian nang may galit. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Tumingin si Hanming Tiandi kay Yang Xiaotian at malamig na ngumuso. Sina Taihuang Tiandi, Zhang Long at iba pa ay tumingin din kay Yang Xiaotian. Ang mga mata ni Zhang Long ay nagpakita ng paghamak, paghihimok, at awa, ngunit si Taihuang Tiandi ay may ilang pagdududa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng Tiandi Palace, ang God Eater Clan, ang God Shadow Clan, ang Silver Sky Blood Demon Clan, at ang Hell Demon Clan ay nagsama-sama. Ang God Eater Clan ay pinamumunuan ng Soul Ancestor, na ang mga mata ay parang Hellhounds. Ang God Shadow Clan ay pinamunuan ng pinuno ng clan na si Deng Miao, at sa likod niya ay si Deng Yuanming. Ang Silver Sky Blood Demon Clan ay pinamumunuan ng parehong pinuno ng clan na si Lin Xian, at ang Netherhell Demon Clan ay pinamumunuan din ng parehong pinuno ng clan na si Lin Xian. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nakita sina Lin Wei at Chen Zhangdong. Malinaw, silang dalawa ay umatras mula sa Heaven and Earth Divine Mansion at hindi na makabalik sa Honghuang City. Si Yang Xiaotian ay hindi tumingin kay Deng Yuanming, ngunit sa isang binata na may apoy ng demonyo sa buong katawan sa tabi ng Soul Ancestor. May third eye talaga ang binatang ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang mata na ito ay tila bunti sa isang impyernong mundo, pula ng dugo, madilim, at kakaiba. Ang tinatitigan ay parang tinatitigan ng bilyon-bilyong masasamang multo. Ito ay isang napakabihirang talento, na tinatawag na Eye of All Evil, na siyang pinakamalakas sa katawan ng Heavenly Eye. Ito ang mata ng lahat ng kasamaan. Bulalas din ni Tio Ding. Si Uncle Ding ay umiral sa hindi mabilang na taon, at nakita na niya ang lahat ng uri ng makapangyarihang pangangatawan, ngunit namamangha pa rin siya nang makita niya ang Eye of All Evil. Namilog ang mga mata ni Yang Xiaotian. Kahit na napakalakas ng kanyang kaluluwa, nakaramdam pa rin siya ng lamig sa buong katawan nang titigan siya ng Eye of All Evil. Sa kabutihang palad, mayroon siyang ilang dakilang banal na katawan na lumalaban sa langit. Kung ito ay isang ordinaryong banal na katawan, malamang na siya ay pinagmumultuhan ng masasamang multo at nagsusuka ng dugo at malubhang masasaktan ng isang ito. Ito ang katakutan ng Eye of All Evil. Mukhang ito ang disipulong sinanay ng Devil of Chaos. Kamakailan, kapag pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa mga disipulo ng Chaos Demon, tinatawag nila silang anak ng Chaos. At ang mga disipulo ng Panginoon ng mga inilibing na Diyos ay tinatawag na anak ng mga inilibing na Diyos. Siyempre, si Yang Xiaotian ay ang anak ng Chaos. Madalas ikumpara ng maraming tao ang anak ng Chaos, ang anak ng mga inilibing na Diyos at Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, biglang, ang isang tao sa karamihan ng tao ay nanginig at nagsabi, Living Dead. Nang marinig ito ng lahat sila ay tumingin sa gulat, tanging ang isang dagat ng kamatayan na kulay abo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa malayong kalangitan. Ang dagat ng kamatayan na kulay abo ay ang hukbo ng mga buhay na patay.